magandang umaga. Good morning. Saan man sulok ng mundo tayo naroroon dahil di lingid sa ating kaalaman na lahat naman ay welcome dito, no? Especially ang ating mga ka-OFW, no? All over the world. Yan, sige po, simulan natin. And bago pa po ako magpatuloy, no? Hayaan niyo po kayong i-welcome ko sa financial class na po. Ang ating pong topic today, the secret to saving and building your future. Ako nga po pala si Coach Abigail Alilano, no? And samahan niyo po akong manalangin. Ayan. Pero bago tayo manalangin, andiyan pala yung kala ko nabaliktad ko na ito. Ito pa rin pala. Sorry po, no? So, yan. One of Senior Marketing Director ng IMG, Financial Coach Trainer of the Truly Rich Maker Team, Associate Financial Planner, Entrepreneur, and Investor po. And salamat po sa Lord dahil now, ay masasabi ko talagang 100% my passion and vision is to help every family become financially secured on investing safely and correctly. No po? From the word correctly, kasi lahat tayo talaga pong maraming mali-mali, no? And move them from dreaming to doing. Yan. So, before we proceed, no po, ay samahan niyo po akong manalangin. Yan. True Millionaire's Prayer. Ito lang po. Yan. Tabi lang kita ng konti. Hindi ko kasi makita nakakataon. Sorry po. So, yan. Sige po. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to enrich others. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth and that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. And please lang po, no? Lahat po ay inaanyayahan ko na mag-abide sa ating mga house rules, no? If available po kayo at hindi naman bawal sa work, kindly open your video para makita ko po ang inyong mga kagandahan at nagagwapuhan, no? And mute your mic all the time, no? And yan nga po, kung paminsan i-on, i-off dahil sa work, okay lang po yan, no? And hopefully po, ay tayo po ay hindi man tayo parang nasa business class meeting, no? Pero sana po decently dressed tayo, wala sanang nakasando, no? Sana po, no? And take note, mag-participate po tayo through chat para hindi po tayo antukin. Kasi ang gantong oras na po ay nakakaantok, especially yung mga nasa Asian countries kasi hapon. Pero yung mga nasa Europe or US or iba pang bansa ay medyo okay-okay, no? So, kaya po, yan, samahan niyo po ako para hindi tayo antukin at baka po ako'y antukin din, no? Ako mismo inantok. Patay tayo dyan pag ako mismo inantok. Pero joke lang po yun. So, gising na po ba tayong lahat? And let's have fun and learning at the same time, no po? Yan. Ano ba ang pinakahugot ko? Bakit ba ako naging financial educator, no? So, before, wala naman po akong alam. So, baka maisip nyo, wow, ang galing naman ni Ma'am, financial educator. Minsan kasi parang pag na-coach yung financial educator, parang ang galing-galing. Actually po, hindi po, no? So, by the grace of God, ay naging financial educator po ako dahil sa hugot na to. Yan. So, hindi ko pa rin napapalitan yung picture na yan. Actually, I looking for the picture na ikakrap-krap ko pag sasama-samahin ko sana yung picture ng mga kapatid ko. Pero, sa mga susunod po, mailalagay ko na yan dyan. And, kung nakikita nyo po yung picture na yan, totoo po yan. Hindi lang yung actual picture ng mga kapatid ko. Ganyan po kami karami. Binilang ko po yan, ano? 11 kami magkakapatid, ako ang breadwinner. So, bakit nga ba? So, syempre, galing po ako sa pamilyang mahirap. Alam naman po natin yan, pag marami magkakapatid, no? And hindi naman kami mayaman, hindi rin kami kilala sa lipunan. Kaya walang-wala. So, pag sa hirap ang pag-uusapan ako, mauubos ang isang araw, hindi po matatapos. Pero, ganoon pa man, no? Let's proceed. So, yan yung pinakahugot ko. Sana, sa buhay ko, ay napangyaring magkaroon ng unti-unting pagbabago at ganoon din sa mga kapatid ko. And hope and pray na ganoon din po sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na talagang yung naghihirap, no? Na talagang walang-wala, di makapag-aaral. What are your expectation today? So, pwede po kayo mag-chat. Ano po bang inaasahan natin today, ano? So, gising po ba? Yan, gising. So, si Sir gising naman. Nakikita ko siya, no? Si Sir Realme 7. Ano pong pangalan nyo, Sir? Pwede pong pakichat dyan at meron pong mga nagpapalit ng name dyan para malagay yung name nyo po.
And sabi po ni Brother Bo Sanchez, kung saan itong libro dito sa right side, nakikita nyo po, yan po yung books ng IMG. At ito pong books na doon, napakarami ng binagong buhay. No? Friend, this is your ticket to upgrading your financial life. May your dreams comes true. Yan. Congratulations. May your dreams come true. Ano po? And why do we need financial education? No? So, sino pong may pera na? Sinong may milyon na? No? Sinong may ipon? So, yan. Esli Celebrado po ako, sorry. Ayan, paki-rename na lang po sa co-host kung sino po yung available na magre-rename, no? Yung pong name ni Sir. So, why do we need financial education? Hindi lingid sa atin, ano? Na kailangan nating magkaroon ng edukasyon about sa pera. Bakit? Simpleng-simple lang, no? Lahat tayo, no? Imagine, maraming mabait, masipag. Ako, pag sa sipag, walang tatalo ata sa OFW. Lahat ata, kinakaya, no? Kahit nasa snow, kahit umuulan, nasa kalye, nagtatrabaho, anything na makakapagbigay ng pera na malaking sahod para sa family. Smart, young, old, no? Fail, retire without enough saving. So, yun po yung pinakarason kung bakit natin kailangan mag-aral. Many don't plan to fail, they simply fail to plan. Ang lungkot naman po, di ba? Gusto nyo ba pag nag-retire, no? Na failure kayo? So, sana naman po hindi, no? Capital, no, no? Sana po ganon. And, no emergency fund. So, sino po makaka-relate? May emergency fund pa ba? Ma'am, naubos na pandemic kasi, no? So, sa mga naubos na emergency fund, congratulations pa rin. Kasi ibig sabihin yan, at least, nakasurvive. So, ngayon, magsisimula na naman tayong mag-create ng emergency fund. No healthcare. Sino po may healthcare? Ma'am, may healthcare ako kasi nag-work pa ako. I agree. Pero mamaya po, I explain further para mas maintindihan po natin yung bagay niya. No extra income. Kausap po ako, wala raw talagang pera. Ini-invite ko siya. Sabi ko kasi, dito sa IMG, meron tayong opportunity to earn. So, wag po kayong matakot, no? Dito, tinuturo na lahat. Kulang sa kaalaman. So, yun nga lang, pag hindi tayo open-minded or ayaw nating mag-aral, mananatili tayong kulang sa kaalaman, di ba? So, sinong gusto na manatili na kulang sa kaalaman or walang kaalaman? Sana hindi po tayo kabilang dyan sa mga taong ganyan. Ano po? And, because kulang sa kaalaman, kasunod niya na meron tayong mga maling pag-iisip. Naniniwala tayo na ang edukasyon ay para sa mayaman. Ouch, di ba? Mayaman na nga para lang sa kanila, hindi po. Mali po yan, no? Para po sa lahat ang edukasyon. Katulad po ngayon, welcome, nandito po tayong lahat. So para po sa atin tong lahat at sa iba pa na may invite natin. Many believe that the solution to financial challenges is to borrow money. Sino po ang walang utang at hindi nangungutang? Taas kamay. So ako po, kasama ako dyan dati. So salamat sa Lord. Bala ko pala mangutang. Hindi, joke lang po. Mangutang pa rin sana. Hindi po, joke lang po. Ina-avoid na po natin niya. Kasi wrong mindset po siya as much as possible. No? And some even rely on luck. Sino po yung nagpapahula para yumaman? Pagkanong nakaraang January, Marso na ngayon, sino po yung mga nagpahula? Ang sabi sa'yo, pag share mo to, dadami ang pera mo. What? Hindi ba ang saya-saya nun? Kung totoo. Pero yun nga po no? Mali po yun. Maling akala. Kahit mag-share ka ng napakaraming share, na dami-daming sinishare sa Facebook, na ang dami-daming dollars, million of dollars, hindi ka po yayaman. Lalong-lalo na kung wala kang kaalaman, may mga mali ka pang pag-iisip. No po? Yan. Low saving in high debt. Dahil sa ating walang kaalaman, wrong mindset, syempre naman. Anong kasunod? Wala ka talagang maitatabi. No? At malamang, wala ka ng ipon, malaki ang utang mo. So, congratulations. So, walang utang. No po, congratulations. And many people use their credit card as emergency funds. So, malungkot po yan. Masarap gumamit ng credit card yung tipong pakaskas-kaskas ka lang. Thanks. Ganun lang yan, di ba? Parang, thanks. Ganun lang siya. Tapos, ibigay na sa iyo yung mga products or anything na gusto mo. Pero ang malungkot, di po ba? Yan na tayo nakabaon sa utang. Nababaon na tayo sa utang. Most people don't know how to manage their debts. Nakaranas na po ba kayo ng ganyan? Ikaw na yung minamanage ng utang mo, yung ATM mo nasa pinagkakautangan mo, and sasabihin mo doon sa pinagkakautangan mo, sorry, pwede ba pautang ulit? Actually, hindi pa nasahod, nangungutang na ulit.
Sino pong may gusto nun? Sana po hindi natin gustuhin. Sana makaalis po tayo dyan. At yun po yung reason kung bakit po tayo nandito. Salamat po or magpasalamat po tayo sa lahat na nag-i-invite sa atin patuloy na dumalo ng financial class. Yan ang isang magiging first step na makawala tayo sa pagkakabaon sa utang. No, may nag-chat, tingnan natin. Yan, welcome po Sir Peter. Yan, thank you po. Welcome din po, no? Welcome po sa pag-join sa aming financial class. Baon sa utang, hirap mag-retire. Sino po yung gusto na mag-retire? Taas kamay. Si Ma'am lagi nagpapataas ng kamay, may ginagawa nga eh. Hindi po, para hindi lang tayo antokin. Exercise lang po yun, di ba? So, dahil nga nakakaantok ang panahon sa Asia country, no? But, yun nga, dahil baon ka sa utang, natural, hindi mo talaga gusto yung mag-retire. Kasi bakit? Paano ka mabubuhay? Hahabulin ka na pinagkakautangan mo. At kahit pagod ka na, babangon ka. Kailangan kumayod. Kahit malungkot na tila baga hindi pa nadating yung sweldo, wala ka pa rin si sweldohin. Ako po personally naranasan ko yan. 4 years. Hindi po ako nahihiyang i-reveal yung bagay niyan. Kaya nga, ang IMG malaking bahagi din po ng buhay ko kasi marami po akong realization sa aking sarili. No, na natutunan ko na talagang ayusin. Not for me, but of course, especially for my loved ones. Tinuturo ko po talaga. Kasi 4 years kong naranasan, no? 1999 hanggang 2004, South Korea, nag-work na ako, laki-laki ng sweldo ko. Pero 4 years na paulit-ulit, hindi natatanggap. Kung yung pera ko dadaan lang sa kamay. Okay, gano'n lang siya, no? Parang, tapos may darating na maniningil. Bye-bye. So, gano'n lang po siya. So, malungkot po yun, no? Kung sino man ang nasa ganyang kalagayan, kung malungkot, may hope pa. No? Saving the wrong way. Eh kung yung mga binanggit ko kanina ay nasa atin pang katangian at isa tayo doon, eh malamang sa malamang, hindi rin natin yung right way, hindi natin alam yung right way to save. No? Hindi natin alam kasi yung tama. Kasi nga nandun tayo sa mga maling mindset. Kaya tuloy, pati yung pagsisave mo, mali pa rin. Eh kung ikaw nga yung walang pera, walang natitira, ay malamang hindi saving the wrong way. No savings. No savings at all. So sino po yung nandyan? Malungkot po yan, wag po natin gawin. Huwag natin panatilihin. May end up without nothing after working for 20 to 30 years for they did not know how to invest correctly. So ako po, sa biyaya ng Lord, pinagpalak, binigyan ng wisdom, nakalaya from 4 years, 2004, hanggang sa mga sumunod na taon, hanggang 2020. 2021 ngayon, 2020. Meaning, natutunan ko na mag-ipon. Kaso lang, mali. Imagine 2015 rather. Kasi from 2015, marunong na akong mag-save the right way. Hanggang doon, akala ko okay na eh. Ay yes, nakita ko mali, mag-iipon ako. Nako, I realized, nung nakadalo ako ng mga financial class, nakadalo ako ng mga seminar, maling-mali. Maling-mali. So, mahirap yung ganyang kalagayan. Many don't know how to save the right way. Sabi ko nga, I was there before. Pero salamat sa Lord, no? Binigyan ako ng talino para makalaya sa ganyang kalagayan. Filipino are the only people in the world with mandated 13-month pay. No po? Masaya, di ba? Pag may 13-month pay. Kaya lang, katulad din ng sahod, di pa nadating yung 13-month pay, naiutang na. Naipangako na kung saan dadalahin. No? Ang hirap po niyan. Imagine, sabi dyan, 5 years, no? Nang iyong 13th-month pay, at least sana yung 100K mo ay sinave mo ng tama, ininvest mo ng tama. It will be multi-millions in the retirement funds. So, sino sa atin nagtatrabaho ng 20 years more? So, ako po, 21 years na nag-work. So, salamat sa mga may work pa. Meaning, meron pa tayong opportunity to correct what is wrong. Di alam ang tama, no? And, eto na po yun. Sa lahat ng kaninang nabanggit ko, di ba? Ang papangit, negatibo. Pero eto na. If you want to be rich, you need to be financially literate. Oh, congratulations po. Sino yung gustong yumaman? Parang walang nataas ang kamay, walang gustong yumaman. Pero sige po, no? So, hindi ko na kayo pipiliting tumaas ang kamay. Yeah. Sana gusto natin yumaman. No? Kung gusto mong yumaman, maging financially literate ka. Pag-aralan natin yan. I want to share the following. Paano patataasin ang iyong sahod o sweldo o pera, no? How to invest correctly.
how to manage debts or yung utang natin, how to remain financially healthy, and more. Yan. Handa na po ba tayo? Yan. Handang-handa na. Ako po, by God's grace, sabi ni Sir Ensley. Yan, celebrado. Yan. Salamat po. Praying po na kayo po ay makapag-start today after this class para talagang ma-achieve na natin yung ating pangarap. Now, concept number 1 na kailangan nating talagang intindihin at unawain, alamin, building blocks of a solid financial foundation. Tandaan po natin yung building blocks na yan. And mamaya, explain ko po sa inyo further. Now, where is your situation right now? What is your situation right now? No? Maaaring nandito ka sa kaliwa or nasa kanan. Saan po? So, yung bang investment mo katumbas kalaki ng iyong utang? Paano nangyayari yon? What if ang investment na tinuturing mo ay bahay mo ay utang pa yan? So, kasi laki. Diba? Kung milyon pa yung bahay mo, condo mo, or yung house and lot mo, yung car mo, yung utang ganun din kung nagsisimula ka pa lang. Diba? So, yun yung picture kung bakit nagiging parehas. Now, what is your situation right now? Ang sabi dito, no? Kung yun ang nakikita mong building blocks, ang tawag natin dyan, na-build mo na ng strong ang iyong financial foundation. Pero sabi ko nga, there is hope kung hindi mo paayos yan, bawat blocks na yan. Mamaya, explain po natin kung paano. Sabi ni Rex Mendoza, ang ating guro, no? You don't have the right to invest unless you are properly protected. I agree. No, I agree. Salamat nga lang at hindi ko masyadong naranasan yung may utak lang pero hindi yung down, no? Pero naranasan ko 4 years, ha? Talagang yung sahod ko dumadaan sa kamay. Bakit sinasabi niya yan? Kasi nga simple lang. Pag wala kang investment, wala kang proper protection, yung investment mo, kukunin din sa'yo yan. No? Kukunin kung ayaw mo sa gusto mo, lalo na pag may sakit ang pamilya mo, ibebenta mo ng pamura. Sino yung naka-experience na binintahan ng lupa na dahil yung kapitbahay may sakit? Yung magulang namatay, yung anak nagkasakit, nagkaroon ng cancer. So yun po yung sinasabi ni Rex Mendoza. Kaya, iintindihin na ito, unawain natin yung pagkakasunod-sunod ng bawat building blocks. No? Protection muna bago mag-invest. Number 2 concept, understand how money works. Sino po yung nakakaunawa na ang pera pala pwedeng magtrabaho para sa atin? Ako po, di ako nahihiya. Dati wala akong alam yan. Hindi ko po alam yan. Alam ko lang, magtatrabaho ako. Mag-overtime. 24/7. Naranasan ko po magtrabaho ng walang tulog. Ibig sabihin talaga 24. Hindi naman 24/7. Parang isang linggo walang tulog. Mali po yan. No. Nag-work ako ng parang 24 hours. Yan, 24 hours, tama. So, walang tulog. Bakit? Gusto kong maabot na lumaking sahod. Bakit? Ang laki-laki ng utang ko eh. Hindi kasya yung isang buwan sweldo ko. Kailangan pahabain ko yung work ko para dumami yung pera. Ibig lang sabihin, ikaw yung nagtatrabaho para dumami ang pera. Ito naman konseptong ito, ang sinasabi dyan, dapat unawain natin na si pera ang magtatrabaho para dumami yung pera. So yun po yun, or para sila yung magtrabaho para sa atin. We all know how to make money, yun nga, no? Pero hindi natin alam. Ako hindi ko rin yan alam. Wala akong paki dyan. Alam ko lang, magtatrabaho ako, mag-overtime, kung kailangan mag-extra income, pag linggo, kahit linggo, magtatrabaho. So naranasan ko rin po yan, naghabol, pero unti-unti tinama po yung principle ko nung natuto po ako, no? What we need to know about growing money. So, simple lang. Alam po natin yung positive, negative, positive. Di ba? So, parang bumabalik lang tayo niya sa pag-aaral. No? High school, no? Yung mga, tawag dito, computation or yung mga formula. Yan, sa mathematics, di ba? Sabi dito, kailangan alam mo, or you can grow your wealth if you know, or if you increase the positive and reduce the negative. Rather. So, meaning, alam mo dapat yung tax or yung tinatawag na interest rate. Kung yung pangungutang, alam natin na mataas yung rate, so anong effect sa atin nun? Nagpapabawas o nagpapaunti ng pera natin. Or, nilulubog tayo sa utang. Kaya wala tayong pera, di ba? So, simple lang. Pag namimili tayo, alamin natin kung saan mahal ang tax, saan mura ang tax. Nabanggit ko na dati na nag-talk ako, pansinin natin sa mall, lahat po ng binibili natin may tax. Bumili ka sa mga maliliit na store, medyo mahal ng konti ang price, pero walang tax. Or sa palengke, wala pong tax yan, di ba? At mas mura kumpara sa mall. So, isang paraan po yun para makatipid at para i-increase yung iyong wealth. No?
Pero pag hindi tayo aware, syempre, pag nasa city tayo, no? Syempre, ang sarap mabuhay sa city and parang ang sarap maging social na ayaw mo mamalingki sa palengke na mabaho, gusto mo sa mall. Ayun. So, kung wala ka pang ipon, yan, mananatili po tayong ganun. So, hindi natin napapansin na yung maliliit na bagay na yun, nag-i-increase pa rin ng money or nagdi-decrease ng money. So, the positive must be the higher than the negative to build wealth. So, at ako po, nung ako'y natuto sa pera, nung gustong-gusto ko magtipid para lumaki yung aking ipon, kahit mali pa yung aking pag-iipon, so, dinanas ko po yun. Talagang kailangan buhatin kung saan galing yan para lang makatipid. At mura lang yung halagang mabibili. Isang paraan po yun. No? I-reduce natin yung negative or yung mga taxes. Sabi kanina. Number 3, concept. Sabi dito, concept number 3 is what? Money talk strategies of the wealthy. Gusto niyo po bang yumaman? Sino po yung gusto niyong tularan? No? Yung strategies ba ng mahirap pa rin? So, hindi po pwedeng gano'n. Dapat ang strategy na gagawin natin ay yung strategy ng mayaman. Kasi nga, gusto mong yumaman, di ba? So, alamin natin yan. Yan. Paano mag-isip ang mayaman? Sabi ng PM or core mindset, ganito daw tayo mag-isip before. Ako, ganyan din po akong mag-isip dati. At lagi ko po sinasama ko yung sarili ko, ako. Kasi totoo po yun, no? Totoo na experience ko. That's why naintindihan ko yung importance ng financial education. Pero hanggat di mo siya naiintindihan, mananatili kang nandyan. So, yung PM4 mindset, tinatawag natin. Spend money and save what is left. No? Consider healthcare. So, pag mga healthcare, insurance, naku, ayoko yan, bayaran yan. Gastos lang yan. Hindi na pa naman ako magkakasakit. So, ganun tayong mag-isip, no? And yung rich mindset, tingnan nyo po yung pag-iisip. Pag-iisip. Save money and spend what is left. Consider healthcare, insurance as investment. Let money work for them. Baliktad ano po? So, saan nyo gusto? Manatiling poor mindset? Or unti-unti mapunta sa rich mindset? So, syempre, dahil nasa financial class tayo, gusto natin yumaman. Sino ba yung gustong manatiling mahirap at humirap hanggang sa mawalan ka na ng hininga? Yung bang namatay ka, hindi ka malang nakaranas ng lunas. Hindi ka malang tinanggap sa ospital. Ay, ang lungkot po nun. Parang mamamatay ka na talaga agad. Di ba? Kahit pwede ka pang buhayin, Lord, namatay ka na. Dahil sa hindi tayo prepare. Di ba? So the difference between the wealthy, most people, is the way they think. So, kunin po natin yung rich mindset. Now, concept number 4. No? The X-curve concept. Yung X-curve concept na to, napakahalaga po nito. Bakit? Sabi dyan, life-changing financial strategy we all need to learn and do. At ako po, may na-realize din ako dito. Kaya ako nanatili na 4 years na may utang. Ganun katagal. 4 years talaga. Totoo po yun. At walang bangko ha. Walang bangko. Kasi nga wala namang iipunin. Walang bangko, di ba? Ma'am, totoo ba yan? Nag-abroad ka 4 years, wala kang bank account? Yes. Totoo po yun. Nangyari po yun sa akin. Ganon ako masabi natin illiterate. No? So, yun po yung katotohanan. Pero sabi ko nga, praise the Lord, kasi hinango niya ako sa ganong sitwasyon. So, Diyos lang po ang nagbibigay ng katalinuhan. No? So, yan. Ano ba yung X-curve concept? Unawain po natin ito isa-isa. At tandaan po natin, kalimutan mo na lahat ng X mo. Lahat ng masasakit. No? So, ito pong X na ito, huwag niyong kalimutan. Sabi dyan, money line. No? Ang blue is money line and yung red is responsibility line. Anong dapat gawin? Now, pag ikaw ay nagsisimula pa lang mag-work, sa mga magsisimula pa lang mag-work, at sa mga nag-work na ngayon na walang ipon, from now on, ang i-goal mo yung dot na yan, tumataas. So, paano yun? Sukatin mo. Kung first month, nagtabi ka ng 100, next month, 200, tumataas di ba? So, gano'n, hindi pwedeng 100, 50. So, syempre pababa. Ang sabi ng chart, pataas. Every month, dapat yung goal mo, pataasin mo yung money line. And yung responsibility line mo, dapat ma-notice mo na bumababa. No? Ito po, bumababa. Yan. So, sabay sila. Napansin niyo po, sabay silang gumagawa. So, ikaw ngayon ang breadwinner o ikaw ang head of the family, magtrabaho ka, pero mag-ipon ka. Ang pinaka-goal mo, magkaroon ng malaking ipon. And at the same time, huwag mong kalimutan. Huwag ka naman maging kuripot. Yung iba naman kasi, makalak savings lang na malaki.
bahala na kayo sa buhay niyo. So may kilala ba kayong gano'n? Meron din pa ako kilala. Pero ilan-ilan lang yun. Mas marami talaga yung walang ipon na binibigay lahat. So responsibility is what? Sabayin mo. Gawin mo. Tungkulin mo. Ano? Maging responsable kang tao. Now, ang ating target sa pagtanda, dapat, wala ka ng responsibilidad pagtanda mo. Kasi nga, sabi dito, ang active income lang ang pinaka-pinagkukunan mo ng source of income pag ikaw ay nagtatrabaho, di ba? Sa simula. Or ngayon, maaaring kahit sabihin mo, ma'am, di na ako bata. Sabi mo dyan, young. Hindi, excuse ako dyan. Hindi po, kasama tayo dyan, wala tayong savings. Bakit? Lahat ng mga basic needs natin, food, shelter, clothing, at iba pa, dyan po nang gagaling. Now, ang tanong, pag matanda ka na ba, wala na ba yan? Meron pa rin po. No? Meron pa rin. So anong connection? Bakit kailangan yung money line natin pataasin? Ang connection po niyan, kasi pagtanda mo, no, kahit wala ka ng responsibilidad, dapat meron kang makreate na passive income. Saan manggagaling yung passive income? Pag mayroon kang savings na malaki. Hindi mo ganun kalaki, pero at least naitama mo yung investment mo, magkikreate siya ng passive income. Yun yung tinatawag na mag-work sa'yo, yung pera. Hindi mo kailangan mag-work. Now, kung wala ka ng responsibility, pero ang katotohanan, kakain ka pa rin. Kailangan mo ng bahay, kailangan mo ng pangbayad sa bills. At napakabahal po ng bills. Look, maraming OFW, pag nasa ibang bansa, dalawa ang cellphone. Meron na yung unlimited internet, meron pa siyang internet sa bahay. And ano pong nangyayari? Na-notice niyo po ba pag umuwi sa Pilipinas? Nawawala na yung internet data na lang. Why? Simple lang. Wala siyang pera. Pero kung nag-create ka ng money before you retire, ang mangyayari, okay pa rin ang life. Meron ka pa rin internet. Diba? Pansinin niyo lahat ng OFW, unlimited dyan. Ganon din sa bahay nila. No? So, saya-saya, tawagan. Walang katapusan. Dati, hard. Pero ngayon, high-tech na internet na. Pero ano nangyayari? Dahil hindi tayo nagiging maayos, wala. Walang nangyari, sabi ng mga kabataan, no? So, nagpipiling bata si ma'am, nagsasalita ng mga pambatang salita. Pinapatawa ko lang po kayo. But anyway, so, yun po yung nangyari. Kaya kailangan talaga natin magkaroon ng passive income. But, sabi ko nga, ang malaking obligasyon dyan, yung health. Tandaan po natin yan, naka-highlight po yan. But, gaano man ka-perfect mong planuhin. Sabi mo, ma'am, pataasin lang yung savings. Sabi mo, pababain yung responsibility. Okay, napaaral ko ng mga anak ko. Ayoko na pag-aralin ng apo ko, sabi mo eh. Hindi, joke lang po. Kasi minsan, di ba, matanda ka na, paaral mo yung anak mo. Pero nangyari, pati apo nasa iyo. Pati yung pinakialaman. Hindi po, joke lang. But anyway, no? Pero kahit gaano mo ka-perfect planuhin yan, samahan ng panalangin. Only God knows kung ano mangyayari sa future. Life ay merong if. What if you die too soon? In what if you live too long? Anong kailangan mong gawin? Kasi baka hindi ka pa nakakarating dito sa stage na to, may mangyari sa'yo. Malungkot po yun, di ba? Sino ang gustong mamatay agad? Ayaw natin. Kaya lang di natin alam eh. Kumakailan lang, isa namin kakilala, namatay yung bayaw. Sino ba magsasabi? No? Nalaglag. So, hindi ko masyadong nalaman mo ng detalye. But anyway, moving on. What if you die too soon? Anong dapat mo raw gawin? Protect your family. Kasi nga sabi ko kahit gaano ka perfect yan, naintindihan mo, ito ang gagawin ko. Sabi ni Ma'am Abby, tapos pababain, malaki ang pera ko. Oh, meron akong passive income. What if hindi siya naging perfect? Nandito ka pa lang, sa pangalawang guhit, pangatlo, may nangyari sa'yo. Namatay yung pamilya, like na nung katulad ng bayaw ng aming kakilala. No? So, ano nangyari? Paano yung pamilya mo mabubuhay? So, sabi diyan, protect your family. At yun yung nag-create ng instant money. Instant money, para maging income replacement mo, no? So, now, paano naman kung, ma'am, hindi naman ako ma-aksidente, hindi naman ako mamamatay, haba-haba, healthy ko pa nga eh. So, paano naman? Kung ikaw ay mabuhay ng mahaba, ma'am, okay lang, mag-i-enjoy ako. Tanong, paano naman po kung matanda na kayo, wala kayong naipon para sa inyong retirement fund at para sa health? Pagpapasapasahan ba? Gusto ba natin yon? Yung itinataboy, yung nararapi tulpo. Bakit? Di naman natin alam yung mga anak natin, no? Kung magbabago sila, kung mamahalin nila tayo. Maliban na lang, lumaki yung mga anak natin may takot sa Diyos, no? At talagang na-build dyan sa puso nila. What if yung ating magiging manugang?
Baka mamaya, kontrabida, di ba? O, ayaw naman natin nun. So, kaya, ang dapat natin gawin, maging responsable tayo sa ating sarili. Yeah. Kailangan po, kahit perfect yung X-curve na yan na planuhin mo, meron ka dapat protection. Yan, kasama po yan, no? So, understand the building blocks. Order of priority, ito na po. Dapat matibay yung pundasyon. Isa-isahin po natin to para maintindihan natin kasi, ma'am, ano ba yan? Financial literacy, para namang healthcare, protection, life insurance. Insurance ng ata yan eh. Hindi po. Is a part of financial solution po yan. So, isahin natin. Now, choosing the right healthcare. Naisip niyo po ba na bago tayo mag-retire o ngayon pa lang meron dapat tayong healthcare? Sino po yung nakaisip niyan? O sino po yung meron na? Now, kung hindi pa, eto na po yung panahon para maisip natin at pag-isipan natin mabuti. No? At gustuhin natin magkaroon ng bagay na to. Bakit? So, unawain po natin. Bago natin gustuhin, dapat unawain natin anong klaseng healthcare ang dapat meron tayo. Sabi nga, what if you get sick? Sabi diyan. No, paano pa nagkasakit ka? How are you protected? Sabi mo naman, naku ma'am, meron po akong short-term HMO kasi may work po ako. Bigay po yan ng amo ko. Yes, I agree. Pero yun, amo mo 50%, saka ikaw 50%. So, hindi po yung free. Hindi lang natin minsan napapansin. Kung hindi tayo aware sa mga computation sa ating salary. Senior care. Kailan ba kinukuha ang senior care? Siyempre, pag matanda na, obviously, no? 61 and up. Or 60 years old and up. Now, itong dalawang ito, okay lang siya kung kukunin mo ngayon, di ba? Bakit? Pagdating kasi ng pagtanda mo, meron ka na dapat senior care. Pero pag kinuha mo yung senior care sa age ng 60, mahal po yan. Yung short term ngayon, mura pa yan eh. Actually, yung kapatid ko kausap ko, 'di ba? Sabi ko kanina pag may work ka, meron ka niyan. So yung kapatid ko obviously may work. Meron yan. Sabi niya, ate, ang mahal-mahal ng aming healthcare. Tapos wala namang mababalik. Walang ma-refund. Obviously, lahat ng OFW merong healthcare. Bakit? Mandatory po yan. To protect your health, to protect your wealth. Yan po ang sistema ng mayayamang bansa, no? So, tingnan po natin. Healthcare company HMO, short term, sabi diyan, you pay yearly. You lose even if you not used. So, yung sinasabi ng kapatid ko, dumadaing siya. Ate, tumaas ang aming healthcare every month. Hindi naman yung mariripan, sayang ang pera. Kinumpute niya talaga as in. Marunong sa pera yun eh. Namana sa ate. Natuto. So kaya ganun na. Promote sarili. But anyway, moving on. Sabi po niya, sayang yung pera. So nagko-compute kami kahapon ng mga expenses. Bakit? Alam niyo po, Korean, kung magkano halaga sa pani, kino-compute niya 130. So nasa 6,000 pesos a month. But sabi dito, if you're not use it, you lose. Yun po yung company healthcare. So congratulations sa lahat na may healthcare ngayon. My question is, madadala kaya natin yan pag wala na tayong trabaho? Sabi dyan, employment productive years ka lang. Benefit mo yun as employee kapag ikaw ay productive pa. Pero kapag wala na, wala na. Kaya nga sabi ko lagi, pag wala ka ng trabaho, dalawa agad ang nawala sa'yo. Ano yung unang nawala? Sweldo. Pangalawa, healthcare. Kumusta ka naman pag nagkasakit ka, kaibigan? No? So, kaya po kailangan natin itong unawain. So, long-term healthcare, you pay for 7 years for lifetime use. And even grows, no? Kahit di mo siya nagagamit. And magagamit mo siya 61 and beyond retirement years. So, sino po yung meron ng dalawang healthcare? Ma'am, kailangan ba talaga dalawa? Yes. Bakit? Sabi ko nga, ngayon meron ka. Pag wala ka ng trabaho, wala ka ng pera. Kahit gustuin mo magkaroon ng long-term care, hindi mo na kaya. O, diba? Malungkot naman nun. Kung kailan may sakit ka, wala ka ng sweldo, wala ka pang healthcare. Ano mangyayari ngayon? Kawawa ang pamilya, diba? Sa isang tao pa lang po yun. Eh, what if ang member ng family mo, 10 like me? Sobrang dami, no? Something that you have to get before 60. So, ibig sabihin, kailangan mo talaga siyang kunin bago mag-60. So, binibigyan din ko po yan para talaga maintindihan at magtatak sa puso't isip na kailangan. Why? I experience po. Ang mama ko, nagkasakit, makikita mo yung sarili niya, di siya masigla. Pero naninikip ang dibdib. Yung pala, barado ang puso. Ano nangyari? Siyempre, gusto ko naman, mabuhay yung nanay ko. Kaya sabi ng doktor, punta ka sa Cardinal Hospital Medical Center. Cardinal Santos. Eh, sabi ko sa kapatid ko, okay na yan para sa COVID. Aba, mahal pala yung hospital na yun. Ano nangyari?
Kasi sabi ng doktor, 300,000 po, hindi lalampas. Eh, syempre, 300,000 malaki. Kaya lang, mas malaki yung pagmamahal ko sa nanay ko. Anong ginawa ko? Sige, go. Eto na, nung lumabas. 9 a.m., nagpumasok, nag-admit. Kinamagahan, mag-before, mag-4, nag-out. Alam niyo po, magkano ang bill? Huwag po kayo magugulat. 450. Kasama mga gamot lahat-lahat. Pagka-out, binili 500,000 pesos. At yun, ang dahilan kung bakit kami nag-uusap ng kapatid ko kahapon. Nagko-compute kami. Nagsisingilan kasi kailangan naming maging responsable sa aming magulang. Magkaroon sila ng parte o bahagi. No? Hindi ko sinushorder lahat. So kaya yun, nagko-compute kami. At dumadayo ang kapatid ko. Yung po ang isang realidad. Wala na pong joke. Seryoso po. What if umuwi tayo na walang tayo ng work at nagkasakit ka? Mamang mahal-mahal naman ang hospital ng nanay mong yun. Grabe naman yun, 2 araw. Alam niyo pong bakit? Puso. Salamat na lang sa Lord, hindi siya open surgery. Bakit? Kasi kaya pang sa angioplasty siya dinaan. Angioplasty yung ginawa sa kanya. Tinanggal muna yung bara. Sabi ng doktor, kung sobrang damage yung pagkakabara, meaning malala, open surgery at magkakos siya ng 500,000 and more. So praise the Lord, 500,000, no? So hindi na tumaas. So nagpapasalamat ako doon sa bagay niyo. So be prepared for that healthcare. Napaka-importante po niyan. Final test of a good healthcare. Pag tayo po kukuha, siguraduhin yung merong 4 na cornerstone. Ano daw? Pwede mong gamitin ngayon. Pwede mong gamitin sa future o sa pagtanda. Kapag namatay ka, pakinabang ng pamilya kasi may iwang life insurance. And kapag nabuhay ka, hindi ka nagkasakit. Ano mangyayari sa pera dahil di mo nagamit? Money growth. Compare sa short term, walang growth. At goodbye. Diba? Pag di mo nagamit, so, kailangan meron yan. So, ay ma'am, ayoko na ng short term. Eh, wala pa lang ganda yun eh. Hindi po. Kasi may pagka-employed ka, whether you like it or not, kailangan po yun. No? Kung nasasaad po yun. Ganun din po sa mga ibang bansa at OFW. Kasama po siya. So, hindi mo na siya maaalis. Ang gustuhin mo na lang, kunin ang long-term care at the same time na nagtatrabaho ka or bata ka pa. Para maging prepare sa future, sa pagtanda na wala ka ng work. No? Prepare na siya. So, yung magandang picture niyang bagay na yan. So, unawain natin yan. Ayawan mo man at gustuhin sa ngayon. Kasi sasabihin mo gastos lang. I told you. Darating ang time, sasabihin mo sana kumuha ako. Bakit? Eh, di ba? Lahat naman tayo nagkakasakit. At kailan tayo nagkakasakit? Pag matanda na. Ayaw mo gumastos ngayon. Eh, tingnan mo ako. Gusto ko bang gumastos ng 450 or 500? Hindi. Kaya lang hindi ko alam dati eh. Hindi sa akin na ituro to eh. Sabi ko, ito si IMG. May kausap ako kahapon eh. Kaano ba katagal yan si IMG? Sabi ko, 2002 po, ma'am. Grabe, wala man lang sa atin nag-share. Oo nga po, ma'am. Sana kung na-share sa akin yung mama ko may healthcare. Hindi sana ako naglabas ng pera na ganun kalaki. Agad-agad. Bakit? Eh, wala si mamang healthcare eh. Hindi kami makakalabas ng hospital at hindi rin kami tatanggapin. Ang down namin agad-agad, 40,000. O, diba? Take note po ha, senior citizen ng mama ko, discounted pa yun. No? So, ganun kamahal. Ay, what if po yung mama ko kung hindi pa senior citizen? Mas mahal po yun. Ang na-discount ng mama ko, senior citizen, minus PhilHealth, 43,000. Ganun kalaki. Malungkot. Sayang yung pera. Pero, hindi ako nanginayang doon. Kasi buhay yung mama ko. Mas mahal ko yung mama ko kaysa sa pera. Kaya ako ginawa yung bagay na yun. No? And moving on. Napapakwento tayo. Hahaba ang oras ko. So, long-term healthcare, no? Protect your family in case na merong mangyari sa'yo. Yun po ang role niya. Sabi po dito, 3 major needs to complete your financial foundation. Ando na yung 3. Meron ka ng investment, may income protection, just in case mawala ka, may papalit sa'yo. May money na maiiwan sa pamilya mo. Healthcare, pag nagkasakit ka, pwede mong gamitin. Pero sabi ko nga, kung employed ka, huwag mong gamitin sa long term. Bakit? Pang long term mo yun, sa future eh. Insured ka pa naman sa iyong company, hindi nang gamitin mo. No? So, huwag mo siyang gamitin. Pero pwede mo rin gamitin. Just in case wala kang company or hindi ka employed. So, yun po yung kagandahan ng picture ni Kaiser. Si Kaiser po is a partner ng ang IMG. No? So, yan po ang ating number 1 partner sa healthcare. Now, the best healthcare, sabi po dito, ay yung nabibuild yung iyong protection. No? Meron ka ng solid financial foundation. Now, why is long-term healthcare the priority? Isipin mo ang mga bagay na ito. Nabanggit ko na kanina, nauna yung aking mga talk about sa mga katotohanan na yan. No? Hindi mo talaga madadala yan. Ang kapatid ko talaga nangihinaya. Ate, parang hindi ko kailangan magbayad. Sige, di wala kang visa. Mag-TNT ka. Hindi pwede yun. Mandatory. Now, most people rely on their children.
Sino pong nakaranas na nagbenta ng kalabaw? Ako po, 2 kalabaw namin sa kapatid ko. Si Rialyn, kilala yan ng ibang mga taga-IMG. Ang isang kalabaw namin nabenta sa kanya. Si Lovely, dahil sa pagkakasakit niya, nabenta rin ang aming isang kalabaw. Kaya kami pumunta sa buhay na hirap, na hirap, na hirap at nakaranas ng hindi kumakain ng kanin sa isang araw. At naikunento ko yan sa papa ko, hindi niya matanggap. Para bang hindi niya na maalala yung picture na yon. Parang yung papa ko naiyak, na parang kami mga anak niya nakaranas ng ganun. At nung nag-flashback sa mind ko, sinasabi ko yun, ay, nasaktan ko ang papa. Totoo po yun. Hindi po siya joke. So, nag-flashback din sa akin na bakit ko pa sinabi, matanda na yung papa ko, 70. So, pati ako parang naiyak din kasi parang nasaktan ko siya nang hindi ko sinasadya. Kasi pinaalala ko na dahil sa hirap ng buhay, kailangan natin magsikap. At yung mga kapatid, pinagsasabihan ko sila, ay, nandun yung papa ko nakikinig. Bigla siyang sumabat, tahimik. Talagang parang napunta kami sa tahimik lahat, naiyak, no? So, kasi hindi ni papa matanggap. Kasi syempre, mahal tayo ng mga magulang natin. Sino ba namang magulang ang gugustuhin na hindi kayo kakain ng kanin? So, ganun po kahirap ang buhay, no? Kaya yun yung lalim na hugot. No? Iyak tuloy ako. Very eyes tuloy. Continue. Bakit ba nakwento yung bagay niya? Anyway, so yun po yung problema. Sabi nga din dyan, majority of personal bankruptcy is due to medical crisis. Totoo po yun. What if ako, walang pera, yung mama ko? Ano mangyayari? Maaaring yung bahay namin sinanla ko para lang si mama, ayaw ko atakihin. At minsan isang araw, nakita ko pala, patay na. Kasi malayo yung hospital sa probinsya, no? So, pinaluwas namin siya ng Manila at pinagamot sa Manila. So, pwede namang hindi siya pa-angioplasty, pero sabi ko, pag umuwi siya, hindi namin siya mamomonitor. That's why kailangan ko pa-angioplasty agad para makaiwas sa atake sa puso, no? Healthcare protection in all stages of your life is a must. Bata ka o matanda ka. So, ako po, ilang taon na ang binantayan ko sa ospital. OFW ako. Hindi lang pamilya ko, kababayan ko, nababantayan ko minsan, no? Kasi nga, hindi ako nag-work na naging entrepreneur na lang ako. Kaya yung oras ko medyo maluwag. Now, may iba-iba po itong plan. May kanya-kanyang kaukulang bayad at benepisyo. Pero hindi ko po siya ngayon papakalawakin dahil po meron tayong every Tuesday, 8:30 p.m. na seminar about this. No? Si Coach Alaysa ang ating taga-pagturo niyan or minsan yung iba yung nagtoto para mas maintindihan po natin yan. Napakaganda po niyan. Personally ako, nagpapasalamat po ako dahil yan ay nakuha ko. Mga pamilya ko ganun din. So, yung benefit, nagagamit na nila, no? Sa mga may problema sa Kaiser, no worry, yung posting nyo. So, gamitin lang, itawag lang. Alam mo lang, ang dapat mong gawin, magagamit mo yan. So, marami na pong medical Kaiser Center at paparami po yan. Nag-COVID lang, di ba? Alam natin nag-COVID, kaya parang ang kunti naman. So, marami na po yan, ang parami pa ng parami. No? So, number 3, no? Yung chapter 3, na dapat natin unawain is what? Yung blocks, di ba? Kanina, healthcare, protection. So, chapter 2 na tayo ngayon. Sabi dyan, di ba? Chapter 3 is what? Yung part ng book. Sabi, understand the purpose of life insurance. Ganito lang po yun. Simplihan ko na lang. Sino pong may car? Pag bumili ka ng car, luma o bago, ano pong napapansin nyo sa car? Anong meron sa sasakyan? Sino pong makakahula? Yung mga mahilig sa sasakyan. Gising-gising tayo dyan. Ano po? May price po yung makakahula. Joke lang po. May price po kayo sa convention. Sa bombshell, no? Anyway, moving on. Ang car, bago o luma mo binili, meron niyang reserve tire. Bakit? Isang pako ka lang. Sabi nga ni Doctor or ni Dr. Jaime, no? Sabi niya, Dr. Jaime Lorenzo, isang pako lang katapat ng car mo. Pag wala kang extra tired, subukan mo magbiyahe ng malayo. Hindi ka na makakauwi. So ano po ibig sabihin ng in life? Ganun po sa buhay. Kailangan maintindihan mo na in life, meron kang reserve or yung tinatawag na backup or protection sa isang salita. Kaya lang minsan hindi inabanggit yung life insurance, protection. Bakit? Ayaw natin. Ang sakit sa tenga, ayoko yan, bayaran yan, di ba? So ganun yung pumapasok sa utak natin. Kaya tuloy, pagka naririnig mo sa insurance, naku ma'am, iba naman yung pinagbabanggit mo, insurance naman yan, ayoko na, di ba? Yung iba nag-out na. Pero sana po, intindihin natin to. Bakit? Sabi ko nga, yung isa namin kakilala, nalaglag, namatay. Buntis pa yun, di ba? So paano na? Malungkot po yun. Totoo po yun. I feel na talagang mahirap yung ganun. So yun po yung madaling explanation para maintindihan natin. Kung ang sasakyan natin, merong reserve na gulong, do you love your family? Pwede bang maging katulad ng sasakyan ang buhay na dapat may reserve para tumakbo patuloy yung car? Just in case may mangyari sa'yo. Tumakbo yung buhay ng pamilya mo just in case mawala ka.
So, yun po yung picture, no? We need life insurance. Bakit? Protektahan mo yung pamilya mo, no? Sabi ko nga, replacement mo yan. Kung nawala ka, no? Yung anak mo makakapag-aral kasi may nakuhang pera. So, to pay, state tax. Ma'am, hindi na ako mag-insurance, mayaman naman kami. Kaso, paano po estate tax? Meron bang nakahiwalay na pera na binilin mo na, nasa last will and testament? Anak, ang pera, nasa ilalim ng onan, di joke lang po. Nasa bangko. I-withdraw mo para makuha mo yung pamana ko. Alam niyo po kung bakit? Kapag tayo namatay, kahit gaano tayo kayaman, kailangan bayaran mo estate tax. Hindi yan ipapamana ng basta sa pamilya mo. Kung wala kang pangbayad ng cash, you hold yan ng government. Yan po ang isa sa ginagawa din ng life insurance. Kaso nga, ma'am, wala naman kaming property, wala kaming kailangan bayaran sales tax. Parehas pa rin po yun eh. Paano pag nawala ka, sabi ko nga, paano sila magpapatuloy mabuhay? Buti pa yung sasakyan, di ba? May extra tire. May extra tire. Di ba? So, ibig sabihin, pagka nabutas siya, may pampalit agad. Ang bilis. Kaso sa buhay, hindi ganun. Ano? Sana lang, sasakyan na lang pala. Joke lang po. Grabe, sana sasakyan na lang pala. Mayroon laging reservation. And pambayad ng utang. Siyempre, kung meron kang insurance at napatay ka, may pera, tanggapin yung pamilya mo, pambayad mo ng utang. Diba? Hindi sila nabaon sa utang. Kaya sabi kung mahal mo talaga ang pamilya mo, hindi sasakit ang tainga mo sa usaping insurance. Gugustuhin mo. Bakit? Unawain mo, magkano ba ang kailangan kong maiwan just in case ako ay mo. So, excited ka pa ngayon. Hindi ka malungkot. Hindi ka naiinis. Hindi sumasakit yung tenga mo. Sakit sa tenga. Bakit? Panggastusan niya. Totoo naman, di ba? Pagkagastusan, ako yung kapatid kong isa talaga. Pagkakwentahan na, ayan na. Talagang yung tenga niya sumasakit. So, sobrang naturuan ko ata sa money management. Talagang sobrang kuripot. Pag kami naglulukuhan, sobrang kuripot. Baka naririnig ako ng kapatid ko. But anyway, life insurance, no? Sabi dyan, paano tayo kukuha ng insurance? Ito po yung isang bagay na maganda. Dahil nasa iyo tayo, tinuturuan tayo paano tayo kukuha ng protection. Na dapat maunawaan natin kung, sabi dyan, mura lang dapat at dapat kaya natin. So, and ito yung mga bagay na may iwasan natin. At malalaman dapat natin. So, una, pag tayo nag-aaral, ngayon, nasa IMD tayo, nag-aaral, tinuturo itong part na to, naunawaan natin na ang dapat natin kunin insurance is what? Sana lang makaiwas tayo sa BUL hanggat maaari. Hindi ko sinisiraan ng BUL company, pero pinakikita lang dito paano makakatipid. Kasi nga, pag investment yan, na may term insurance siya na may kasamang investment, ang control ng investment nasa company. Meaning, kung ano pinangako sa'yo ng company, 10-10 lang. Kung lumaki yung ekonomiya, 65, sa kanila na yung 55, sa'yo lang 10. Kasi yun ang pangako sa'yo eh. Yun ang ibig sabihin nun, nasa kanila ang control. No? And mas mahal, no? Kaysa sa pure insured with investment. The investment is independent. Ang ibig sabihin yan, ang control ay nasa iyo. At mas mababa. So, yun lang po. Hindi ko naman sinasabing masama yung BUL, no? Baka mamaya sabihin, sinisiraan natin, tinuturo pa naman sa iyo, hindi dapat tayo nangyayara. Ang sinasabi lang natin, mas mura at mas, sabi dyan, ang control ay nasa iyo. So, hindi ka pupunta sa mahal, lalo na kung wala kang pera. Sino ba naman gustong mahal agad, tapos wala ka namang pera, di ba? Kung gusto mo talaga, yung makakatipid ka. O yung makakamura ka, kaya ako, papasalamat ako sa nag-invite sa akin, sa nagturo sa akin. Dahil sa kanya, nakatipid ako. Imagine kung kumuha ako ng BUL, 600,000. Ngayon, 400 lang. Natipid ko 200,000. Salamat sa kanya. Kaya po kayo, magpasalamat po kayo sa lahat na nag-invite sa inyo. Pag kayo kumuha ng insurance, laking tipid. No? Diba? Kasi natuto na kayo bago kayo kumuha. Yun po yung ganda. No? So, recommendation natin dapat ay bundled. No? Hindi siya nakatali, nakahiwalay. So, yung tinatawag nating BTID. No? Pure insurance lang. Final test of a good insurance. Dapat alam din natin yan. No? Meron din siyang 4 cornerstone. Protection, just in case mo wala. No? Hindi siya nag-negative. So, dapat alam natin yan. Mami, nag-negative ba? Oo, meron. Sabi ko nga, diba? So, di natin papangalanan, no? Pero yun nga, meron kong kilala, talagang nasa half ang negative ng kanyang investment kaya hindi niya tuloy malamsap. So, ganun po yun. Tax advantage. Actually, may kasat ako. Sinabi niya meron din siyang ganun. Gulat na gulat siya. Talagang, ganun ba yun? Sige, tatapusin ko lang bahay ko. Kailangan pala kumuha ako ng iba. O, diba? So, naiintindihan kasi natuturuan na natin. Yun ang kagandahan pag tayo ay nagkakaroon ng kaalaman. Now, tax advantage and sabi dyan, nag-grow. Nag-grow. Kasi pag hindi, lugi ka rin naman. No? Now, how much insurance do you need?
Dahil naintindihan na natin na yung palang insurance ay pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya, tatanungin mo na agad, ma'am, magkano insurance ang kailangan ko? Paano mag-compute? So, ganito lang po yun, no? Example natin, 40,000 times 12 equals 480,000 times 10. Ma'am, ang mahal naman. Kung ang sweldo po natin ay 40,000. Okay? Kung 10,000, itingin times mo lang sa 10,000. So, ganun na po siya. Para malaman natin kung magkano ang dapat nating iwan sa pamilya pag tayo ay nawala para mabuhay sila ng masaya. Hindi yung umiiyak na nga, Daddy, Mami, iniwan mo kami, paano na kami? Hindi yung umiiyak na nawala ka at umiiyak ka na paano na kami mabubuhay. Di ba ganon? Ganon yung mga pamilya nakikita natin. Bakit? Totoo naman eh, subukan mo mawala ng mahal sa buhay at siya nagpapakain sa'yo. Paano ka kakain? Paano ka mabubuhay? Paano ka mag-aaral? Di ba? Kaya ang iyak talaga nila two things eh, nawala ka at paano sila mabubuhay? Yan po yung picture. Malungkot. Tayong mga Pilipino lang po ang mahirap turuan sa ganitong bagay. Ang mayayamang bansa, wala na pong turo-turo. Bakit? Hindi pwede. Mandatory. Kung ayaw mo, alis ka dito. Hindi ka kasali dito. You are not belong. So, ganun po yun. So, yun ang dahilan kung bakit tayo ay may hirap mga Pilipino. Pero hindi na ngayon. Mula sa araw na to, yayaman tayong mga Pilipino. Bakit? Nasa IMG na tayo eh, no? Tinuturuan po tayo. Mura lang po yan. Imagine ha, 65 per day. Kayang-kayang mag-ipon, tama po kaya. Mamaya, papakita ko sa inyo kung bakit kaya. No? Manila Bankers, partner natin, partner na IMG, napakamura. So yung kaibigan ko, kakilala ko, ang monthly nila 10,000, ang cover lang 1 million. Dito ang yung yearly, isang taon. Kung 40 ka ngayon, 9,000 lang. May protection ng 1 million. Just in case mawala ka ngayon, ayaw mo man, pero pag kinuha ka ni Lord, no? Merong may iwang 1 million. Eh, ma'am, mahal ko yung pamilya ko, naintindihan ko na. 5 million. Oh, magkano ang monthly mo? 40,000. Ay, hindi monthly. Yearly. Ay, yung yearly ng kaibigan ko, 120. Laki ng tipid, di ba? Yan po, yung kagandahan ng nag-aaral. Nakakapili. No? So, hindi ko na papakatagalin. Meron po kaming training yan every Wednesday, 8:30 p.m. Manila time. No? And chapter 4, managing bad debts. May pag-asa pa tayong lahat. No? Pero, sabi ko pa ulit-ulit, huwag kang matrap. Sino po mahilig sa sale? Taas kamay. Dati ako ganyan. Actually po, kung makikita nyo lang po ang bahay ko, yung background, hindi ba ko lang nangharap yung computer. Kasi pangit pag nawala yung background ko. Ang dami kong damit. Ibig sabihin, isa po ako sa addict sa sale before. And iba-iba pang kulay kasi parang dati feeling ko pasyalista ako eh. Parang artista. Charot lang. Feeling lang pala. So, iba-iba ako ng kulay, pati shoes, pati bag. Ano nangyari? O ano nangyari? Wala ipon. Diba? Bawas ipon yun eh. The more na gumagastos ka, bawas ipon. At kapag utang yan, sabi dyan, eh talagang mababaw ka sa utang. Kaya wag na tayo magpaloko dyan. So 0% installment. Maniwala po kayo eh. Di nga. Tatanong ko kayo. Kung kayo ang may negosyo, magpapautang ka ng walang tubo? Yung mall, tingin mo magpapautang? Yung may-ari ng mga bench, magpapautang? May ano pa? Yung mga sasakyan, tingin nyo magpapautang ng walang tubo? Di nga. Nasa ng negosyo doon, di ba? So, isip-isip din po. Trap lang po yan. Trap lang po yan. Kaya naman, dapat malaman natin kung tayo mangungutang, mayroong tinatawag na good debt versus bad debt. Tinuturo. Hindi namang masama, pero sana good ang intention mo kung mangungutang ka. At alam mo. So, i-manage natin yung utang natin. No? Yung i-manage natin yung utang. Hanggat maaari. Kasi nga, nagpapawala yan ng kasiyahan. Can you imagine, no? Na ikaw ay may utang at kaliwat kanan, sinisingil ka, para ka ngayon daga. Sino po yung nakaranas sa tumatago sa pinagkakautangan? Sana hindi tayo yun ngayon, ano? Pero kung ikaw yun ngayon, ngayon, pagkatas ng class na to, gustuhin mo nang makawala dyan. Bakit? Pag di ka nakawala dyan, ako, lagi ka nakatingin, nasan ba siya? O kapag tumawag yung cellphone mo, no? Parang nagre-ring, ayoko sagutin. May kilala po akong ganyan talaga. So, may kilala po akong ganyan, di niya sinasagot yung phone. Sabi ko, dahil kilala ko may utang, naku, mangungutang sigurado. Yung pinagkautangan siguro, yun na nga nangyari. So, sana hindi tayo yun. So, in cruise,
Increase income, reduce lifestyle. Para talaga makaalis tayo sa utang. At dapat mas mabilis yung pagkakatuto mo kaysa sa paggastos. Kung ikaw mabilis gumastos, dapat mabilis ka rin dumalo ng mga financial class. Grabe naman si mo. Yun po ang sabi dyan eh. Gusto mo bang makawala sa utang? Yun eh kung gusto mo lang. Pero kung gusto mo manatili dyan, ay di sige, enjoy. Hindi joke. Joke lang. Gising pa ba kayo dyan? Tips to manage debts, no? Ito po yung mga tips. Sabi po ng aming coach na si Sir Ben Santiago. Books po niya yan. Pwede niyong bilhin yan. Available yun sa mga bookstore, no? Increase mo yung cash flow mo. Naniniwala po tayo mga Pilipino, magaling tayo. Kaya nga tayo number one all over the world na kinukuha na manggagawa. Bakit talino tayo, magaling? Eh di mag-increase ka na ng cash flow mo, di ba? And huwag ka na mangutang pa. Simplihan mo lang mabuhay. Kung dati, bago ka umalis, no? Nabubuhay ka ng 5,000, bakit ngayong OFW ko? No. Sabi ganun. Hindi nabubuhay yung pamilya mo ng 5,000 lang ang salary. Bakit 100 na kulang pa rin? Sino po ang OFW na nagsweldo ng 100,000 tapos sabi ng pinadala mo kulang? Ako din, present ako dyan dati. Padala ko sa mama ko, unang sweldo ko, saya-saya ko dahil syempre nakaranas kami di kumakain, di ba? 1999, 2,000, nagtrabaho ako. Nangyari, pinadala ko lahat ang sweldo ko. Sabi ng mama ko, kulang? Hala, nasa na hustisya? 30,000 kulang, 2,000. Probinsya pa yun, ha? Meron pa hindi lahat binibili sa probinsya, di ba? At nasa public lang mga kapatid ko. Ano nangyari? Diba? Ano nangyari? Bakit gano'n? Nasa nang hustisya? Make list of all debts and pay all the high interest and low balance. Unahin mo na yung malaking interest. Kung pwedeng makiusap ka sa may pinagkakautangan, ma'am, patawad po. Pwede bang babayaran ko yung capital kahit konting interest na lang para makawala na ako? Pwede po yun. Para talaga makawala tayo sa utang. Meron naman mga taong may puso na maantig yung damdamin pag nakiusap kayo. So gawin natin para makalaya sa utang, di ba? Ano ba naman yung magmakaawa ka? Consider liquidating net income asset. Okay, meaning yung mga bagay na hindi mo naman ginagamit, gawin mo ng pera. Sabi ko nga, yung lahat ng damit ko kung pwede ko lang ibinenta ko na lahat. Kaso ang hirap magbenta Pero nabenta ko na rin po yung iba. And yung iba naman, pamimigay ko lang sa pamangkin. Sobrang dami kong damit, totoo po. Kasi parang naging, ang tawag doon, naging addict din po ata ako sa damit. Pero mura lang siya ha. Kumbaga ukay. Yan. Queen of ukay. Pero kinikwenta ko, alam niyo, dahil ukay-ukay, sa halagang 250, 10 naman yung binili mo, magkano na yun? 2.5, di ba? Ganun po yung nangyari sa akin. Natotoo po yun. Kaya nung natuto ako sa pera, sabi ko, ay, kala ko matipid ako, hindi pala. Naunawaan ko talaga yan nung nakikinig ako lagi ng DZAS kasi kompleto na ang DZAS. So parang ito katulad ng IMG, kompleto about financial matter. Pagkakaiba lang ni DZAS, may spiritual siya. So dito naman puro financial matters, no? So yun yung kagandahan. Kaya nung nagising ako sa katotohanan, dinala ako ng Lord dun sa istasyon na yun na naipakinig sa akin. Doon ako natuto. Sabi ko, napakagastos ko palang tao. Chapter 5, build emergency fund. Bakit? Maraming emergency Kaso, tanong ba, may fund ba tayo? Ma'am, wala na. Bakit? Naubos na po. Ang tagal po ng pandemic Oo naman, agree. Naintindihan ko po. So, talagang 1 taon na ang pandemya na yan. Kaya maaaring may emergency fund tayo na wala na. So, anong gagawin natin? I-build mo ulit. Paano raw mag-build? Sabi dyan, 3 to 6 months. Kung ikaw ay single, kung ang salary mo 20,000 times 3, kailangan meron kang cash na emergency fund na 20, 60. Yan, nagbilang pa talaga. May sa math. And 6 months, kung ikaw ay may pamilya. No? So, 120. Now, bakit kailangan? Simple lang naman. Alam na natin yan. May pandemya, nawala ng work, ibahay mo kung nag-iba, no? Karoon ng lindol at iba pa. Pero ito, binibigyan ko din serious hospitalization. How are you today? Meron ka ng healthcare? Ma'am, salamat po. Nagkaroon na po ako ng healthcare. Tanong ko, yung pamilya mo meron ba? Hindi nagtatapos yan sa'yo. Ako meron akong healthcare. Kapatid ko, 8, meron na, hindi naman, 8. 3, 4. So, 11. Nagbilang talaga. Ang hirap na maraming kapatid, no? 11 minus 4. So, ilan yun? 6. 6, ibig sabihin 6 or 7. 7 kami magkakapatid na meron ng healthcare. Pero, ano nangyari? Yung mama ko wala. Bakit? Matanda na kasi. Natuto man ako huli na. Hindi ko na siya kayang punan para sa healthcare niya. Kaya ano nangyari? Ito, naranasan ko. Serious hospitalization. Naglabas ng
1,250,000 sa loob ng 2 araw. Are you ready sa pagkakasakit ng pamilya mo? Isang bagay po yan na kailangan natin paghandaan. Kung ayaw mo paghandaan yan, sino bang gusto magkasakit? Sabi ng ibang ma'am, ayaw kong paghandaan niya kasi nagkakasakit sila. Kahit di mo paghandaan niya, pag dumating ano, gagawin mo. Ibibenta ko na lang ang bahay ko, ma'am. Ayaw mo naman yun. Di ba? Yung mga parang awa nyo na po, bahay na lang po ang meron kami. Di ba? Hirap naman nun. Huwag naman ganon. Walang ganon. Di ba? Kaya lang wala tayong magagawa sa bangko Pag dumusinan lang, sa kapitbahay, pakiusap pwede. Pero hanggang kailan. Diba? So wag ganon. Build emergency fund. Not emergency fund ang credit card. Tandaan po natin yan. Kung may credit card ka, nagpapatunay yan na marunong ka magbayad. Ganyan ang mga Pilipino, promotion, pinopromote na mangutang. Pero tandaan po natin, hindi yan emergency fund. Hindi nakakatuwang malaki ang utang. Nakaka-stress yan. Kaya sabi ngayon sa chapter 6 ng book, Save the Right Way. Do not save what is left after spending, spend what is left after savings. Kita mo ang mayayaman, ipon muna bago gastos. So yan ang ating magiging dapat gagawin. Where do I get the money to build my solid financial nga? Gusto ko nga kaso wala pa may utang pa. Alam niyo po, dahil nandito kayo ngayon sa IMG Financial Class, no? Meron po ritong extra income. Mamaya pakikita ko po sa inyo. Yan, ito na. Increase your income. Use your spare time, no? Ano ang ginagawa mo sa mga panahon na ikaw ay libre? TikTok. Picture. Selfie. Sabi nung kapatid ko, bakit ako di nakakabenta? Kasi puro hugot ng buhay ang nilalagay mo sa Facebook Di gamitin mo sana magbenta ng kahit ano na pwede namang pagkakitaan, di ba? Matalino tayo. And tandaan po natin, ang Lord, nakapangyarihan. Siya ang may-ari ng mundo. Gold and silver, sinabi niya po yan sa Bible. Ask God, no? Talk to God. No, Lord, gusto kong makaahon sa kahirapan. Ako ginawa ko po yan many times. Talagang sabi ko, Lord, ayoko na ganitong buhay. Ayokong maranasan. Kaya siguro di ako nagkaanak Sabi ko, Lord, ayokong maranasan na hindi ko makain yung anak ko ng kanin sa araw. Kaya siguro di ako nagkaanak. Sinisip pa talaga yun sa hirapan. Totoo po yun. Sabi dito, gamitin mo yung oras mo sa mga dapat na pwede mong magawa. No? Mag-business ka. No? I-generate mo yung passive income. At dito po, sa IMG meron. Gawin niyo po yung ginagawa ko. Tulad lang nito, financial educator, training libre. Maging member ka lang ngayon, training libre. Ano pa? Invite mo lang mga kapatid mo, kamag-anak mo, share. Kapag naintindihan niya, nako, mayroon kang pagkakataon kumita. So those expenses, live simply. Pag sinabing live simply, ay yung pong simple lang talaga. Ang kaso po, baliktad, di ba? Ito na naman, makikialam na naman tayo, no? Para lang ma-realize natin. Di ba, ang nangyayari kasi, lalo na pagka yung lumaki ang sweldo, ano nangyayari? Hindi na simple Bagarbo. Hala, pa nag-birthday Ay, bongga talaga. Ang gastos, 150. Hindi lang po ibang tao sinasabi ko, maging pamilya ko, naranasan. 150 Hala, buti pa yung birthday na paghandaan, 150. Tapos yung pagkakasakit, hindi. Tapos mangungutang, di ba? Asan ang hustisya? So, yun po yun. Kailangan talaga maging simple. Kasi pag hindi, wala ka na pong pag-asang yumaman. At wala ka na rin pag-asang makaahon sa hirap. Sinasabi ko po sa inyo to tell you frankly. Kasi yun lang po paraan. Ano pang paraan? Pay God first in yourself. Alam niyo po, itong principle na to, ginawa ko to from 2000, 2001 hanggang, and so on. Hanggang ngayon, ginagawa ko po yan. In yourself. Simple lang naman ang sinasabi dyan. 100% yung income mo nanggaling yan kay Lord. Ang buhay mo galing kay Lord. Believe it or not, lahat naman tayo mga Pilipino naniwala kay Lord, no? So tayo, mga Diyos, talagang gusto natin nag-worship, pumupunta sa church. Now, kung mahirap gawin ang tithes or 10% sa salary mo, kunwari, ang salary mo 40,000 pesos, ay di ang tithes 10%, 4,000. Ibibigay mo kay Lord, ang bigat. Parang ganoon, parang may lastiko. Ihuhulog mo pa lang ayon. At saka pipiliin mo pa ngayon, yung mga barya-barya, ibigay kay Lord. Kaya ngayon, yung buhay mo, barya-barya lang din. So, totoo po yun. Yun po yung principle. Sa Bible po yan. Hindi na po siya mababago. Kasi yun po yung batas, manual of life. Ang sabi dyan, ibigay mo kay Lord yung 10%. Bakit? Ang sabi sa Malakay 3:10 to 11, subukin mo ako sa bagay na to para may makakakain sa aking tahanan. Kung hindi ko ibibigay sa iyo ang, hinihingi mo, or ang yaman, papadaanin ko saan, papasaganain kita, bubuksan ko ang pintuan, ang bintana ng langit para bumuhos sa iyo. Ibig sabihin, kung hindi mo pa nabibigay ang 10%, ay hindi pa bububukas ang pinto
Paano bubukas ang bintana, yung pinto na sarado, no? Gano'n po yun, totoo po yun, walang joke. So ako po ginawa ko yan. At honestly, patuloy ko siya pinagpipray na Lord, maging honest ako sa bagay na to. So kung mahirap po, I feel what you feel, pag-pray nyo po yan, talagang hingin nyo, Lord, through Holy Spirit, please lead me na magawa ko ng bagay na to. And, susunod po dyan, magiging disiplinado tayo at magkakaroon tayo ng kaalaman. Bakit? Eh, syempre, galing kay Lord yung wisdom, di ba? Sinusunod mo yung tithes na yun. Eh, sabi niya yun. Naniniwala ka, mag-pray ka, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Bibigyan ka ng wisdom. Kaya nga ngayon, nandito ka sa IMG, wisdom yan. About money yan. Talino yan. Paano mo manage ang pera mo. Now, 20%, saan mo ilalagay daw? Sa saving and investment. Saan mo lang gagastusin yung 70%? Tawag po natin dyan, prosperity formula. Bakit may prosperity formula? Meron po kasing 4 formula. Yung 100% na salary mo, gagastusin mo 200 na lang, utang 100%, diba? Saan naman ang hostisya? Paano kaya yaman? So, hindi lang maliit ang sweldo ang nakakaranas niyan. Maging malaking sweldo, maging OFW. Hanggang ngayon, ang dami-dami ko pa pong kilala ganyan pa ang buhay. Hindi pa talaga nababago. So, mabuhay ka lang talaga ng konti. Kung 15, mabuhay ka ng 10 or mas less para mayroon kang natatabi. Yun po ang ibig sabihin na mabuhay ka below your means. And create, monitor budget. Ito po yung isa pa. Dapat talaga i-create. Mag-create ka. Pag sinabing create, gawin mo. Hindi pwedeng, bahala ka sa buhay. Bahala na. Kung wala ng pera, nasan yung pera ko? Iwan ko din. Oo, kinuha mo ha. May nakikita po kayo mag-asawa na lagi nagsasabing kinuha mo yung pera ko or nasan yung pera ko. Ako po meron. Yung tito-tita ko, ganun. Wala na akong pera, siguro kinuha ko. Kasi hindi na nagmo-monitor, hindi nag-chat down, hindi nagkukuha ng notebook. Ilang beses ko na regaluhan ng notebook, wala pa rin. So, ngayon, parang feeling ko meron na. So, salamat for that. Matuto na. But anyway, classify your needs and wants para iwas luha. Alam naman natin yan. Pwede kang bumili ng iPhone basta may ipon. Pwede kang bumili ng mga may tatak basta may ipon. Huwag lang bumibili ka ngayon ng mga may tatak, mga iPhone, patapos iiyak ka at nagmamakaawa, no? Sa mga may ipon. Hugot. Back to basic, reduce, sabi niya, reuse, recycle. Sa mga OFW na naman to, no? Pag nasa abroad, daming gamit. Pati ang mga aircon. Pag uwi, wala nang aircon, wala nang gamit. Ano pong ibig sabihin? Pwede namang magtipid di magtipid. Para saan? Sa future. Huwag yung ubos-ubos biyaya. One day millionaire, di ba? Iwas ang saya. Cut the little expense. Sabi nga ni Benjamin Franklin, a small leak can sink a great ship. Doon po tayo nagsisimula, di ba? So, ano lang ibig sabihin yan? Ayan, maliit lang yan. Ma'am naman pati ba naman yung aking tubig, yung milk tea ko, coffee ko, pinakikialaman mo, yung loto ko, yung soft drinks ko, pati ba naman yan? Sabi po ni Benjamin Franklin. So ngayon, kung hindi ka pa titigil sa kakaganyan, cola, no? Baka sa future, meron kang diabetes. Ang diabetes po, number 1 killer yan. No? Marami kang kilala, talaga naputulan ng paa. Wag nang ganun. Anong gagawin natin? Ipunin natin. Kasi nga, sabi dyan, will be millions for your future. Kasi tinuturuan na tayo kung saan nilalagay, no? So, kaya bang mag-ipon? Kaya, di ba? Kaya. Hindi pwedeng hindi kaya, kakayanin natin. Tanggalin mo na yung mga yan. Magkakasakit ka lang. Mahal na magpa-opera sa baga. Sa mga naninigarilyo, pati yung loto, ipunin mo yan, malaki yan. No? Pati ba naman yung sinan, lahat na pinakalman, alis na tayo dyan, magagalit na kayo sa akin. Ang buo, nagsisimula sa bariya. Understand where your money goes. No? Tandaan natin to. Sabi dyan, asset, know your big leaks. Liabilities, asset are anything you buy or have that puts money in your pocket. Ibig sabihin lang, simple lang. Lahat ng binili mo na nagpo-produce ng money, asset yan. Pero pag ang binili mo, naglalabas ng pera, liabilities yan. Paano yun mo? Nagulan ako, teka. Ganito po, simplihan natin. Halimbawa, ang bahay mo, sobrang laki, ang nakatira isang tao, tingin nyo po, asset pa rin siya? Hindi na. Sabi ko nga, di ba, hindi ko pinagmamalaki. Kasi nga, wala naman din akong alam dati. Yun po, ibig sabihin, wala akong alam, di ako nagmamalaki. 7 kwarto. Ilan ang nakatira sa bahay namin? 1 lang. 2. Ang nangyari? Sa ibang kwarto, wala. Nakatiwangwang. Ang tawag doon? Liability. Laki-laki ng bill. Buti na lang, hindi ako walang aircon, kuryente lang. Tanggalin ng electricity. Sobra si ate. Opo. Hindi ako marunong dati, kaya laki ng bahay namin. Ayun, wala. So, hindi pa naayos, dapat paupahan siya. And, sasakyan.
Pwedeng maging asset kung papaupahan mo or pwedeng may negosyo. Ay kaso naman, kakaalis mo pa lang, kaka-promote mo pa lang sa work, bili ka na agad ng sasakyan. Di mo naman alam kung matatagal ka sa work. Natanggal kang bigla ngayon dahil pandemic ko. Paano na ngayon? Wala na si Car, tinanggal na, kinuha na ni Bob. Ano nangyari? Wala na yung pera mo. So, ano nangyari? Baon na naman ikaw sa utang. Wala ka nang pera, yung perang idinaon mo sa sakay mo na wala pa. Anong nangyari? Sabi pa nung iba, kahihiyan dahil binata car mo. So, may ganun-ganun pa, no? So, yung mga gold, pwedeng maging asset yan, basta kunin mo yan ng cash. Huwag mong kukunin yan sa hulugan. Kunin mong hulugan, insurance. Yan, pakinabang yan, lalo na healthcare. Bakit? May mga free eh. Dental, iba pa, di ba? Pero pag ito kinuha mo sa hulugan, naku, pag binenta mo yan, lugi ka din, no? And ano pa? Kondo. Pag inoperang ka ng kondo, 10,000 a month, isip-isip muna. Kasi minsan, ay, kaya ko yan, 10,000 lang pala. Eh, hindi mo naintindihan na yung 10,000, 20% lang pala ng kabuang halaga. Kaya ngayon, nung magbabang finance na, ang laki na. Nagulat ka ngayon. Eh, wala kang pambayad na malaki. Mangungutang ka sa bangko. Pag hindi ka na-approve ni bangko, ano mangyayari? Yung pera mong dinaon, kakainin. 3.5% sa 2.5, 70,000 pesos. Per month. Hindi po per annum yun per month. Ano nangyari sa dinaon mong 500? Ubus. Ilang buwan lang. Ano ibig sabihin? Dapat malaman na talaga natin kung kukunin ba natin o hindi, para saan, o kaya na ba. Yun lang po yun, bawas yabang, no? At nandito na tayo, malapit na tayong matapos. We need to know and harness to the power of compounding interest. Ibig sabihin, it is not enough to save money. Sabi ko nga, isa din po ako sa biktima na akala ko save lang ng save eh. Basta goal ko noon, makapagtabi ng $500. Yun lang po. Eh, di ko naman alam to eh. Eh, kasi naman to sa IMG, di joke lang po. Baka marinig ako ng IMG. Joke lang. Joke time. Sa IMG kasi, hindi ko agad kinalat sa lahat eh. No? Kasalanan ko pa. Sabi ng mga nagpo-post, kasalanan ko pa. Hindi po, joke. 72 divided by interest rate is equal number of years to double your money. So, yun lang po ang ibig sabihin niya, no? Simple lang. Pasimple natin, pabilisin natin. Napapakwento kasi ako. Halimbawa, si Sir Ensley, nag-ipon sa 4%. Ngayon, dahil nasa 4% siya, no? Ano nangyari? Dahil 72, constant po yan, na-invento yan ni Albert Einstein, yung aking lolo. Ginagamit itong formulang ito sa buong mundo about investment. Pag 4%, tandaan niyo po, simple lang. Every 18 years to double ang pera. Matagal ba? Matagal. 18 years no? Kaya naman, halimbawa si Sir Ensley, 29 years old siya nag-save, 100,000 niya inumpisahan. Pagdating niya 65, may 400 siya. Malaki ba? Malaki. Maliit na po yan. Pagdating niya 65. No? Anyway, halimbawa naman, si Ma'am, sino pa ba nga dito? Si Ma'am Mary Jane. Yan, si Ma'am Mary Jane. No? So, si Ma'am Mary Jane, halimbawa, ay nag-save sa pag-ibig or tinatawag na mutual bond fund. Yan. No? Example, parehas lang sila ng edad ni Sir Ensley kanina, 100,000. Pagdating ng 65, dahil 8%, ang ibig sabihin, every 9 years, doble ang pera mo. So, ganun lang po yun. Tandaan natin yung rate of interest, dinidivide lang yun sa 72 para malaman kung gaano katagal dumami yung pera. So, every 18, sinong mabilis? Siyempre yung 9. Kasi every 9 to doble. Itong isa, mas matagal kasi 18. Diba? Ganun lang po siya. So, after niya 65 years old, naging 1.6. So, di masaya si Ma'am Mary Jane. Kasi 1.6 sa kanya, kay Sir 400. Saan mo gusto? Hindi po nagtatapos sa dalawang vehicle na yan. Siyempre, itong mga negosyante, hahanap yan kung saan sila kikita. Saan nila dadalhin? Sa 12%. Halimbawa, si Ma'am Amelinda ay nag-save sa 12%. Ibig sabihin, every 6 years, dodoble ang pera mo. Ngayon, pagdating ng 65, kung pare-pareha sila ng age, ang example natin kanina, at pare-pares ng amount na in-invest, meron siyang 64 million. No? 6,400,000. Kumusta? Magkano ang binigay kay Sir Ensley? 400. Kay Ma'am Mary Jane, 1.6. Magkano pang natira? 4 million pa. Diba? 4,400,000 pa. Sino malaki kinita? Eh, syempre, yung nag-invest doon sa 12%. Now, pinakikilala natin, pinapaalam natin na pwede ka naman dumirect dito na. Pwede, di ba? Retirement fund mo dito mo ilagay para pagdating ng 65 ka, malaki na yan. Ma'am, ang laki niya, kaya ko ba mag-ipon yan? Kaya po. Bakit? Tingnan niyo po. So, nandito na tayo. Healthcare, income protection, eliminate debts. Na-topic na natin yung blocks na emergency fund and investment. Now, saan tayo maglalagay ng investment? Sino po ang nakakaalam na ang alam mo lang sa investment lupa bahay?
Ako po, dati ganun lang din alam ko, di ba? Lungkot. Bakit ako malungkot? Eh kasi ngayon natuto na ako. Kung di ako natuto, wala lang. Kasi feeling ko, ay, dami kong pera. Hindi pala. Bakit? Akala ko kasi lupa't bahay lang. Tingnan niyo po. So, ang pag-i-invest, hindi lang bahay, hindi lang lupa. But, sabi dyan, know your why before you invest. To know where to invest. Hindi lang alam mo kung bakit ka mag-i-invest. Alam mo rin kung saan mo i-invest. Sabi ko nga dati, ang alam ko, doon ko lang ilalagay ang pera, bibili ng lupa at bahay. Walang masama, ha? Hindi ko sinasabing masama mag-invest, pero mamaya pa explain kung bakit. Now, kung alam mo na pang healthcare, sa healthcare na. Kung retirement na, huwag ng pakialaman. Pang-aral ng anak, hindi pang pautang. No? May kilala kasi ako yung pang-aral ng anak na pinautang niya, nawalan siya ng work, hindi na niya alam paano sabi niya. Anyway, bahay. Pwede namang bahay, pero wag yung 10 milyon o 5 milyon na bahay. Wala ka namang education pang-edukasyon ng anak mo na inihanda. Wala ka rin namang healthcare, no? Tapos bigla ka nagkasakit, yung 5 milyon mo, kinuha lang ng bangko, di ba? Sabi, grabe naman si ma'am, nananakot. Hindi po, totoo po yan. Si mama ko nga, 2 araw. Anyway, sasakyan. Kung gusto mo sasakyan, okay lang, walang masama. Hindi ako kontrabida sa sasakyan kasi ako gusto ko rin sasakyan. Pero sabi ko nga, alam mo dapat, no? Alam mo kung kailan kukuha at paano mo babayaran na hindi yung nawawala yung pera mo. Bakasyon, walang masamang magbakasyon, huwag ka lang mangutang. Pero sabi ko nga, maraming beses na tayong mga Pilipino, makabakasyon lang mangungutang. Ako po, personally, OFW Korea, ang dami pong mangungutang ng ticket para na makapagbakasyon. Bakit? Hindi pinaghandaan eh. Sabi niya, know your why. Eh kung pala magbabakasyon ka next year, pag-ipunan mo na from now on, di ba? Hindi ka mangungutang ng ticket, pati allowance. And sabi diyan, dahil alam mo yung why, alam mo kung saan mag-i-invest, hindi siya nagiging magulo. May kanya-kanyang plano, may kanya-kanyang goal, may kanya-kanyang time. Mamaya po ay merong stock investment, stock market session. Dalo po kayo at 5 p.m. Papabilisan ko na at baka tumagal ang oras, makuha ko oras niya. No? Investment in the stock market. So, bibilisan ko na po kasi mamaya meron naman pong stock market class. Join po kayo doon para mas maunawaan natin. Ano po? So, sabi ko kanina, bahay at lupa lang. Now, salamat dahil natuto ako na pwede pala mag-invest sa stock market. So, naintindihan ko ano ba ang stock market, ano ba ang bonds, no? So, naintindihan natin. And, alam natin yung low risk, low return, and vice versa. Pag tayo nag-aaral, and sabi dyan, alam mo din kung ano yung risk appetite na meron ka, at ano yung goal na meron ka. So, para malaman pa natin na mas malalim yung stock market na yan, join po kayo mamaya, hindi ko na siya masyadong ipapaliwanag. So, understand mutual funds, no? Mamaya, isa-isahin po yan, no? Malaki po ang kita dyan. Compare sa bahay at lupa. Bakit ko alam? May lupa ako 16 years ago, binili ko, 550. Pag binenta ko siya ng mabilisan, bibilhin lang siya ng 700. Asa naman ang hustisya? 'Di ba? Binili mo 550 16 years ago, bibenta mo ngayon para mabilisan cash, 700 bibilin sa'yo ng developer. Kala mo, social. Grand Royal. Wow. Ganda-ganda. Pag binenta mo palang mabilisan, 700 lang. 16 years, 200,000. Dinivide ko po yan. Nasa 2% lang yan per annum kinita ko. Hindi pa umabot ng 3%. Naglalaro sa ganun. Ang liit. Eh kung nasa stock siya, 3.5 po yun or more. Kinumpit ko rin po yun. No? Kaya ako nalaman. Now, proper investment strategies. Sabi po dyan, daily investment. Anong maganda rito pag naintindihan natin? Yung 20 pesos, alam niyo po ba, powerful yan. Pag tinatabi, araw-araw. Pero pag ginastos mo yan sa cola, sa iba pa, walang power yan. Ang mangyayari niyan pag ikaw ay matanda na tinanggalan ka ng power. Bakit? May sakit pa na eh. Pero pag inipon mo yan, power yan. Magiging 7 million yan, 40 years from now. Kung 20 ka pa lang, 30, ma'am, pwede pa ba ako makaipon ng 7 million? Abay, oo po. Kasi, kung 30 ka ngayon plus 40, 70 years old ka lang nun. Dina-achieve mo 7 million pagdating mo ng 40 years. Ay, what if 100 yung iniipon mo? Ma'am, ang laki niyan. 100 pesos per day. 3,000 yan. Oo nga po, tama naman. Kaya ba? Kaya. Hindi ko sinasabing lahat kaya. Ang sinasabi ko lang posible at kaya. Maaring yung mga vendor or iba pa. Ako po, may tita ako. Canteen, kaya niya. No, nagkakaiser siya at the same time, nag-mutual pa. Canteen, di ba? Karinderya lang. Maliit lang po yun. Kaya din natin yun. Mga tricycle driver, pwede rin. Kaya pag gugustuhin. Bakit? Dito ka nakatingin sa future goal mo sa 7 million retirement fund. Pero pag di ka dyan nakatingin, di sabi ko baka sakit yung abutin mo sa future. Kasi bakit yung 20 pesos kung saan mo lang nilalagay at ano binibili mo.
Pwede ba magkaroon ng 165 million 40 years from now? Pwede. Kung nag-iipon ka daily ng 500. Magkano ba yan? 15,000 lang yan a month. No? Kasi pag 1,000, 30,000 pesos a month. Kaya kaya maging milyonaryo. Sabi ko nga, lahat kayang maging milyonaryo. Kaya lang, mag-invest ka ngayon at tuloy-tuloy ng mahabang panahon. Yun ang sikreto. Now, nasa sayo kung saan mo ilalagay ang pera mo. Matapos kung pagsasabihin ng mga bagay na yung pipili ka, gusto mo ba sa walang tubo? Gusto mo sa mayroong 10%? Or gusto mo sa 12%? Sana piliin natin yan po. Siyempre, obviously, sa 12 na tayo. Kasi marunong na tayo, no? And mamaya, matututo pa tayo. So, ang ating partner sa mutual fund, no? Under ni Ramber, Soldibo, Piliquity, Atram, Pelam Asset, Sun Life. So, meron tayong access sa direct and indirect stock. At ang maganda dito, bilang IMG, no, take note, zero entry fee. Congratulations sa lahat ng narito. Pag kayo po nag-invest o nag-member ng IMG, automatically benefit po natin yan. That's why, member ka na, shareholder ka pa, or tinatawag na investor ka na. No, congratulations. So, magsimula na po tayo agad. No? We need all the building blocks of a solid financial foundation. So, ano po yan? Talagang dapat natin kunin, no? Mabuhay po tayo, sabi ni Sir Ernst Lian. Thank you po sa pakikilawak sa chat box. So, gising pa si Sir, gising na gising. Gusto niyang yumaman, no? And prayer ko po, no? Makahon sa kahirapan at yumaman kayo, Sir. We just need to make sure we know the priorities. Bakit ito binibigyan din? Bakit? Pag inuna mo yung bahay mo, no? Binuna mo yung lahat-lahat ng meron gusto mong unahin. Wala ka namang healthcare. Isang pagkakasakit mo lang. Isang karayom ka lang, di po. Ma'am naman, isang karayom, mangkukulang. Joke lang po. Anyway, so isang pagkakasakit lang, ang iyong milyon na bahay ay pwedeng mawala sa'yo. Kaya po, we know the priorities. Kailangan talaga gawin natin. IMG dito, no? Meron tayong complete solution. Kanina, edukasyon. Tinuro na natin isa-isa from basic. Ma'am, basic. Alam ko na yan eh. Kaya lang talaga, ma'am, hanggang ngayon, hindi ko nagagawa, kaya wala po akong ipon. Yun. Pero salamat ngayon, no? Napaalala sa'yo na kailangan mong gawin. Kaya naman, kailangan may execution. Congratulations! Dahil nasa IMG tayo, merong execution dito. Yung nag-invite sa'yo, kukulitin ka niyang magsimula ka. Bakit? May care yan sa'yo. Mahal ka niyan. Kung wala yung care sa'yo, bahala ka. Joke lang po. Totoo po yun. Ako minsan ganun, ano? Kasi care na care ko, lalo pamilya ko. Kukulit-kulitin ko yan. No? Hindi ko siya titigilan. Sabi ng kapatid ko, para kang bumbero. Wala kang tigil kakasalita. Now, anyway, entrepreneur. So, sabi ko nga po, meron dito entrepreneur. Kami po, as a financial educator, meron po kaming kinikita. So, hindi tayo nakatingin sa kita. Take note po ha, hindi ko ginagawa ang bagay na to para magkaroon ng kita. Ako po talaga, personally, nung natuto ako, nakita ko yung mission IMG, ginusto ko pong gawin na magturo. At pinag-pray ko rin kay Lord, sabi ko, dito mo ba talaga ako nililid? Kasi nga nakita ko yung community ko, church. 5 o 2 tao lang ang hindi nangungutang. Lahat sila nangungutang. Kawawa, di ba? Kawawa. Now, kaya sabi ko, sige, I will try my best. And sometimes may mga struggle pero nakita ko na talagang kawawa. Kasi ganun kami, lahat kaming pamilya, buo. Talagang walang pera. Nakaranas ng hindi kumakain. So, siguro po yung iba nakaranas na dahil lang hindi kumain. Kami talagang wala. No? Lingguhan pa. So anyway, moving on. Ma'am, paano kayo nabuhay? Hindi kayo kumakain ng kanin. Kamote, saging, no? At iba pa. Pero ngayon na-appreciate ko health, kaya pala kami healthy. No? Moving on. Entrepreneur environment. So, hindi lang merong edukasyon sa IMG. Kanina, na-remind tayo. Kung hindi mo pa nagagawa yung basic. Pero walang ipon. Kasi pala hindi nagagawa. Execution, entrepreneurship at environment. Congratulations, nasa tamang environment po kayo. Lahat ng tao dito kuripot. Hindi ka papagastusin. At laging ka pupunay. No, mahal yan. Total financial solution. Provide financial education on all aspects. Personal finance. Maka-receive ka ng training, support, to manage, invest, and protect your money. Lahat po ng yan ay nasa IMG. Access mo sa 100, no? Na financial products and services. Yan. So, isa-isahin po natin yan. Ano ang ginagawa ng IMG sa atin? Tinatanggal ang middleman. Kasi si IMG, pag ikaw ay naging member, tuturuan kang maging marunong sa pera mo. Maging money manager ng iyong sariling pera. Take advantage natin yung
Do it yourself. Ano ang gusto mo? Ikaw ba yung palagi nakadepende sa marunong? Tapos pag nawala na yung kaibigan mong marunong, di ko na alam, may hinto na ako. Ay, pag ganun po ang buhay, kawawa. Dito tinuturuan tayong magkaroon ng kalaman, maging matapang, maging masipag, maging masinop, at magpatuloy. Kahit minsan nawala na ako or yung mga coach ninyo, magagawa. Di ba masaya po yun? Sino yung gusto lagi nakadepende? Sa una lang po yun, masaya. Pag bandang huli po, malungkot na yun. Masarap magdepende lang sa una. Gustuhin po natin na tayo naman yung dependihan. Tayo naman yung magtuturo sa pamilya natin. Para lahat yumaman. Imagine mo, kung ikaw lang ngayon ang marunong, pag lahat may problema ang pamilya mo, tiyak, ikaw lahat ang utangan. Kaya mangyayari sa'yo, wala ka na rin pera, maghihirap ka din. Bakit? Naku ma'am, hindi. Bahala sila, basta ako marunong. Pwede nga. Diba? Kung nagkasakit, Ben, gugustuhin mo bang hihingaluya at tinutulungan? Bibigyan mo din yan. Kaya tulungan mo na matuto, no? Para hindi sila tumatakbo. Para hindi mo masabi na pasan ko ang dahilan. Anyway, tapos na po tayo, malapit na. English cash flow, entrepreneur, sabi ko nga dito, merong business opportunity to achieve financial goal. Pag ikaw po ay member na ng IMG, meron po tayong special training para sa business part ng IMG. No? Kaya naman, meron tayong entrepreneur, walang quota, unlimited territory, kasi katulad nga ngayon, iba-ibang bansa yung mga kausap natin dito, through Zoom, no? Face-to-face pwede, pero through Zoom. Ang IMG po, hindi siya multi-level marketing, nor pyramiding, nor networking company. Take note, no? Hindi po. So, sa business side po, tinuturo po yan. Now, number 11, benefit natin, sabi ko nga kanina, pag member ka na ng IMG, meron ka ng Soldibo. Congratulations, invest. Alam niyo po, ang sarap maging investor. Feeling mo, nagiging rich ka agad. Why? Alam niyo po ba, once na meron ka investment, kahit halagang 1,000, sa mga seminar conferences, nag-i-email sa'yo, you are invited. Wow, proud. Invited ka sa mga seminar, no? Mga kasama mo dun, mga multi-millionaire po yun. Kahit hindi ka pa multi-millionaire, feeling mo, magiging milyonaryo ka na. At talagang yun mangyayari kapag ginawa ng tuloy-tuloy. Now, one-time lifetime membership and annual renewal every December. What does it mean? Pag nag-member ka ngayon, ibig sabihin 55 Philippine code, pag international, depende kung nasaan kang bansa, i-renew mo every December. Ma'am, bakit i-renew one time? Membership lahat po. Alam niyo po ang pagiging member ng mangungutang. Sama ng salita, grabe. Member na mangungutang, ano yung credit card? Member ka na mangungutang. Magbabayad ka ng 2.5, gamitin mo hindi ang credit card mo every month. No? Kapag di mo na-earn yung points. Dito rin po, magbabayad ka ng membership. Pero, pinakikinabangan mo. Yun ang maganda. Ayun, nangungutang ka, nagpuporsyento ka, may bayad ka pa, membership. Mga ganun. Nangungutang na ako, may interest sila, tapos magme-bayad pa pala ng BS. Ganun po ang mga credit card. Baka di po tayo aware, no? Now, ano extraordinary membership platform? Bakit siya extraordinary? Sabi ko nga kanina, investor ka agad sa mutual funds with zero entry fee. 100,000 personal accident insurance kung ikaw ay nasa Pilipinas. Pero ang Korea, 700,000 po yan or 100,000 dahil sa iba't ibang benefit kapag international. Eyeglass. So libre po yan, dalawa sa isang taon, 2,700 po yung isang eyeglass. Mahal po yan. Kaya kung member ka, ang saya. Mahilig sa free, di ba? Ang saya-saya. So, ang mga mahilig sa free, mag-member para maraming free. Now, 20% discount medical laboratory. Back to kwento ng mama ko, laboratory ng tatay at mama ko, dahil dalawa po silang aking pinagamot, no? Hindi lang si Papa na angioplastic kasi salamat sa Lord, walang bara ang heart niya. Laboratory ni mama, discount card as senior citizen, 20,000 pesos. Dalawa po yun, ha? Hindi natatapos doon, no? Yung pang mga pagbasa ng laboratory, 500 pesos. Ganun po kahirap magsusukit. Kaya po parang awa nyo na maging healthy conscious po tayo. And maghanda sa healthcare. Kahit tayo ay health conscious, batas na katawan. Dahil sa ating kasalanan, magkakasakit po tayo. And discount po yan sa car, discount sa auto property insurance, rather, discount sa real estate, no? Lifetime access sa financial seminar, like dito, marami pa pong seminar. Ikaw na po ang magsasawa dito, name it, no? In lifetime, updating coaching on investment financial checkup, no? And marami pang iba. Kung gusto mo, option na lang yung 500 para sa Fidelity Life Insurance, magdagdag ka ng 500 pag member ka na. Pag member ka na, ha? Hindi ka pa pwedeng kumuha niya pag hindi ka pa member. No?
And business opportunity, katulad ng sinabi ko kanina, travel all over the world like Ma'am Eliza, no? Qualify na yan. Si Ma'am Luz, pupunta sila ng London. Saya, sana ako din. Sana all, di ba? Now, free SUV. Malapit na rin yan. Sila Ma'am Luz, no? Magkaka-free SUV. So, last year, for SUV yung pinamigay, no? Pandemya, libre. Totoo po yun. Sa IMG, nangyari po yun. Free HMO, katulad ng kapatid ko at ng team ko. So, 70,000, pwede nilang gamitin. Pag sila ay na-confine, any kinds of disease, cover na yon dahil free po yun, binigay ni MD dahil business ginagawa nila, maraming free, no? Plus many more and benefits and living a life of significance. Yan. So, sana po, talagang ginugustuhin na nating maging IMD pagkatapos nito, no? Keep in touch for you sa mga nag-invite sa inyo. So, we receive training, sabi ko kanina, and enabling us to build a solid financial foundation from employee to business side, to self-employed, or investor. So, lahat ng quadrant na yan, dapat po napupuntahan natin. No? So, masaya ba? Masaya. Masaya, di ba? Gusto mo ba? Diyan ka na, sa taong may baloktot. Dito ka sa business, parang si Jollibee, saya-saya lagi nakasmile, no? Hindi yung hindi na mukha. At talaga namang hindi mo na maibangon ang katawan mo. Ako po naranasan ko yan. Nihila ko yung katawan ko sa pagod. Kaya, huwag na po natin gustuhin yan, baguhin na natin yung buhay natin. One own business, sa business natin. So, yan. Kapag po tayo ay naging IMG, kung gagawin mo ang business part, so pwede kang ma-promote. Katulad ko, na-promote kami nag-exam ako ng Financial Planner 2019. No? Kaya yan, certified tayo Financial Planner. And na-promote po ako 2019. So, 2020, naabol ko maging EMD, wala, nalaglag. Sabi ko, Lord, baka hindi pa. Keep going lang. Wag bibitiw. Hindi ko naman talaga ina-aspire na ma-promote, pero sabi ko, pag binigay ni Lord at ako dinadala doon, so sige, go, para maging mabuting halimbawa o makapag-inspire sa lahat ng taong nangangarap na mabago ang buhay, from mahirap na hindi kumakain. So, ngayon, marami ng pagkain, kaya mataba na. Obviously, no? Si Ma'am, joke lang. Mataba-taba lang naman. Inamin na, baka sabihin nyo, Ma'am, di ka naghihirap, mataba ka. Qualified for free HMO, no? Senior care. So, ako qualified. So, nasa proseso pa. Sana ma-approve. Pero kung hindi, ganoon talaga. Sa sunod na lang. Anyway, no matter who you are, no? Or age, or profession, sa mundo ito, pwede ka dito sa IMG. Kahit wala kang kamay. Pwede po. So, marami pong nagtagumpay na, katulad nila Ma'am Eliza at iba pa. So, mga na po sila, mga malayo na rin ang narating, no? So, sa mga lahat ng gusto mo talaga na remember, ano yung nagustuhan natin dito? Who wants any? All of this, no? So, yan. Meron pa free financial check-up po and mutual fund, sabi ko nga, no? And sana, mamaya, magkaroon po kayo ng pag-uusap ng inyong coach or nag-invite sa inyo. Ngayon, pag ikaw ay member ng international, lahat po ng ito ay para sa inyo or para sa atin. Kasi international code din ako, exclusively. Marami po yan. Tingnan nyo po, no? Worldwide protection, accidental death. Pero naman sa tayong mamatay. Pero sabi ko nga, sinong makakaalam? Katulad ng kakilala namin na naman, yung laglag, mamatay. Nakakalungkot. Burial benefit, 100,000. So, sounds good. Bakit? Nag-member ka, may mga benefit kang ganyan. Ay, yung ibang hindi member dyan, pag namatay, pinsan ko, hindi mailibing. Kailangan pa natin pag-ambag-ambagan. No? Ang daming ambagang nangyayari. So, salamat sa mga may mag-aambag. Pero wag po tayong maging ganun. Minsan naman kasi, Ma'am, pinag-aambagan naman okay lang. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba na yun? Gusto ba natin yung ganun? Yung parang namamalimos tayo? Ako po ayoko personally. No? Kasi mahirap po yun. No? Mahirap yung maramdamang namamalimos ka tapos yung tinatanggihan ka. Now, yan, ang dami-dami po yan. Nasa screen na, hindi ko na isa-isahin, nabasa niyo naman. At lahat ng bahagi ng katawan may karampatang halaga. Sa international po to, no? Kung ikaw international code, hanggang sa pag-uwi mo, pumunta ka sa ibang bansa, mananatili po yun. Hindi na siya nababago. You can go from being broke to being blessed. Yan, sabi dito, no? Pwedeng magbago kahit anong sitwasyon mo ngayon. No? Piliin mo o alamin mo lang kung ano ang benefit na nagustuhan mo. No? I-check mo sa checklist na ibibigay sa'yo na nag-invite sa'yo. Start today. Sabi dito, it's your time to take action. Bakit? Ayaw mo man, no? Pigilan mo man, tatanda ka ngayong taon or next year,
anak mo, ikaw ay magre-retire at mawawalan ka ng trabaho at ang anak mo ay lalaki or magka-college. And be prepared sa ifs of life. Sabi ko kanina, di ba? What if you die too soon? In what if you live too long? In what if you get sick? Tatlo nga yun, di ba? So prepare. Be prepared. Di natin alam o di natin hawak ang bukas. Si Lord lang ang may alam niyan. Siya lang ang nakakaalam kung hanggang saan ang buhay natin. No? So, know your financial status and define your financial goals, no? I-build mo talaga yung financial foundation. Kung napansin niyo po yung financial foundation, paulit-ulit yan, foundation. Bakit? Para hindi ka ma-shake sa panahon ng crisis, no? And, yan, i-meet mo yung iyong coach or nag-invite po sa inyo. Yan. Join, own, share, earn. Yan. Pwede po yan. Basta ikaw ay member na ng MG, posible po yung lahat ng yan na mangyari sa inyo. Katulad namin, katulad ni Ma'am Alyssa, sa mga nakakakilala sa kanya, kilala niyo po siya. This amazing. Yan. Yung mission namin, i-force mo yan, i-dream mo yan. Increase mo na yung cash flow mo, no? And talaga namang gustuhin na natin magbago, no? Spread natin yung mission ni IMG. Attend training and workshop. Become your financial educator. Sabi ko nga, huwag kang maging depende palagi. Gustuhin mo maging dependent. Masarap kaya nung marunong ka, tapos feeling mo, tuturo ka na. Hindi naman sa nagyayabang ka, pero at least alam mo na kung paano, hindi yung nangangapa ka, no? Na nag-iiyak ka, hindi mo kami nasikaso, sabi mo. Diba? Ang hirap naman nun. May mga kilala po akong ganun eh. Lagi ko sinasabi, please lang, gusto niyo matuto. Maniwala ka, pag namatay ka at di ka marunong. Anak mo di rin marunong. Bakit? Hindi ka marunong eh. Ano yung patsamba lang, si kapitbahay nagturo sa anak mo? Eh kung marunong ka, alam mo yung importansya, isasalin mo. Kaya kung marunong ka, malamang yung iyong pamilya marunong din. Kung love mo sila. Kaya naman, sana love mo dapat sila. So, ang ating opisina, no, sa Makati. Tandaan po natin yan. So, meron po tayong daily 2 to 7 p.m. na financial literacy campaign. So, it all starts with financial education. Pag tayo ay member na ng IMG, meron po tayong portal. So, nandiyan na lahat, no, ng benefit, nandiyan na lahat kung paano gagawin. No? And it's all about love yourself, love yourself. No? Bakit? Pag kung ano lang ang meron sa'yo, yun lang yung pwede mong ibigay sa pamilya mo at sa taong nakapaligid sa'yo. Love one another as I have loved you. We did it. So, tandaan po natin, mahalin mo sarili mo. Sabi nila, ma'am, mahal na mahal ko nga po sila. Kaya po, walang-wala na ako. Ay, ang tawag ko po doon, hindi pagmamahal. No? Ayoko nang idugsong. Baka pangit po. Bad words. Avoid bad words. So, God be the glory. And yun lamang po. And salamat po sa lahat na nagtiyaga, sa lahat ng hindi nakatulog habang ako'y nagtotok. Thank you po. And to God be the glory.